Ano? Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. 2301. Oh, so ang bagay na ito ay tinatawag na Ganggang Shenzo. Ungol ni Yefan. Eto na, ayon sa mga matatanda ng mga petang, ang mga butil na tumataboy sa tubig ay likha ng angkan ng Ganggang. Ganggang. Hindi ba yan ang maalamat na Diyos ng tubig? Tanong ni Xiao Ziner. Tumango si Wu Yesho, si Ganggang at Zurong ay tila dalawang pangunahing angkan sa mundong ito, ngunit sinusunod nila ang isang maliit ngunit pinong paraan ng pamana. Sila ay kakaunti sa bilang, at marami ang mga bihasang manggagawa. Hindi sila nakikipagkumpetensya para sa kapangyarihan, at ang kanilang lakas ay hindi mahina. Gagawin sila ng mga puwersang pangil, ngunit mas pala kaibigan sila. Nang harapin ang apat na angkan si Julie, ang dalawang angkan na ito ay hindi naapektuhan. Sa pagkakaalam ko, ang dalawang clan na ito ay medyo parang neutral clans. Kung gayon, ano ang silbi nitong Ganggang Divine Pearl? Tanong ni Yefan. Umiling si Wu Yesho, hindi ko alam iyon, pinakuha lang ako ni Wu Yelongyo. Ang butil na ito ay dapat na pinalusog ng malamig na hangin ng Tianyin Jumai. Ngunit ang butil na ito ay hindi si Wu Yelong. Gusto ito ni Na Yu at Ye Guangxing, ngunit ibinigay nila ito sa isang craftsman ni Zurong. Mukhang pumayag ang craftsman ng Zurong na tulungan si Ye Guangxing na i-recast ang Tianxing Order para sa butil na ito. I-recast ang Heavenly Star Order. Nagulat ang lahat. Medyo naiinis na sabi ni Wu Yekang, oo, at ako ang nagnakaw ng 3 Heavenly Star Token at ibinigay sa kanila. Talagang galit ako sa akin. Matapos marinig ang mga pahayag ni Wu Yekang, alam ng lahat na si Su the Piece of the Family ay inilagay sa Imperial Tomb. Matapos mapatay ang dalawang ninuno na nagbabantay sa Imperial Mausoleum, ninakaw na ni Wu Yekang ang Tianxingling mula dito. Ang piraso ng pamilyang Tu sa Qiu City ay ninakaw din ni Wu Yekang na nagbagong anyo bilang nakatatandang pamilyang Tu matapos dumaan sa ilang organ. Ang pamilya Tu ay hindi pa sumasagot, kung ito ay kumikilos o hindi, walang nakakaalam. Para sa pamilyang Shenlang, nagbihis si Wu Yesho bilang Feng Qinglan at kinuha ito mula sa pamilyang Feng. Kabilang ang sariling piraso ni Ye Guangxing, ngayon maliban sa piraso na nakatago sa katawan ni Hu Benhao Bai Wuji, lahat ng iba pang piraso ay na-recast na, napabuntong hininga si Wu Yesho. Plano ba nilang kontrolin ang Heavenly Star God General kapag ibinalik nila ang Heavenly Star Order? Imposible, iyan ang naiwan ni Emperor Xuanyuan. Hindi naniwala si Ning Zimo. Mapait na ngumiti si Wu Yechuan, totoo na ang espada ay Xuanyuan sword, ngunit ang ninuno ng Zurong clan ang gumawa ng Tianxing Order. Dagdag pa ni Yefan sa kanyang puso, at hawak pa rin nila ang Minghong sword. Okay lang, at least may isa pang piraso, na hawak ng White Tiger clan. Sabi ni Ning Zimo. Umiling si Ling Yue, kung tama ang hula ko, hindi na kailangang makuha ni Ye Guangxing ang huling piraso. Ito ay isang suzi, isang tulay na ginamit upang makipag-usap sa mga Diyos at mga general ng mga bituin. Sa loob, may mga katulad na pamamaraan. Kapag ito ay ginamit upang muling itayo ang ilang malalaking pormasayon, isang pinto, ay sadyang nakalaan. Hindi nito gagawing hindi wasto ang mga pormasayon, ngunit maaaring gawin ang iba pang mga pagbabago. Hindi nakakagulat na ang pagtitig ng mga bituin sa gabing ito ay sobrang kumpiyansa. Maglakas loob na hamanin ang kanyang asawa, kaya gusto niyang gamitin ang Heavenly Star God para harapin ang kanyang asawa sa hinaharap. Sabi ni Nayen Rujao na may pag-aalala sa mukha. Napangiti si Yefan ng walang pag-aalinlangan, huwag kang mag-alala, na-anticipate ko na ang Heavenly Star Order na ito. Kung gusto kong harangan ito, hindi ko hahayaang makuha niya ang lahat. Sa halip, itong Ganggang Divine Pearl, sure, ikaw. Alam mo ba kung paano alisin ito nang hindi sinasaktan si Qingzo? Umiling si Wu Yeshu, humihingi ng paumanhin, sa pagkakaalam ko, ang mga tagalabas na gustong kumuha nito ay sasaktan ang kapatid ko. Kung ang kapatid ko lang ang magkokontrol nito, magiging ligtas ito. Ilabas. Nang marinig ito ng lahat, nakaramdam sila ng kaunting panghihinayang, ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Hanggat unti-unting gumagaling si Su Qingzo, nasiyahan na ang lahat. Bagamat maraming gustong sabihin si Wu Yekang, hindi nakalimutan ni Yefan na bigyan muna ng gamot si Su Qingzo. Pagkatapos bigyan ng bagong kwarto si Su Qingzo, pumasok si Yefan dala ang gamot. Halika, Xiao Shu, inumin mo ang gamot, at pagkatapos ay magsanay ng mabuti. Ngayon mo lang narinig, ang butil na ito ay maaari mo lamang ilabas, nakangiting sabi ni Yefan. Nang makita ang kagalakan sa mukha ng lalaki, hindi napigilan ni Su Qingzo nang umiti at sinabing, asawa, kailan mo nakilala ang nakababatang kapatid na si Chur? Ang Qingqiu clan ay umiiral lamang sa Demon God Kingdom, at ito ay isang maulap na gabi muli. Ang apprentice ni Haoyo, mas matanda siya sa asawa niya. Napakamot ng ulo si Yefan, alam kong mahirap intindihin, pero Xiao Shu, naniniwala ka sa akin, kapag gumaling ka, natural na mauunawaan mo. Saglit na pinag-isipan ni Su Qingzo ang lalaki, at sa wakas ay bahagyang ngumiti at tumango, asawa, alam na ng aking asawa kung paano uminom ng gamot at kung paano mag-practice. May gagawin din ang asawa, at may gagawin ba si Ate Kair?
Gusto kong sabihin sa iyo ang mas kaunti, pumunta at gawin ang iyong sariling bagay. Marami pa talagang gustong itanong si Yefan kay Wu Yekang, at talagang namimiss niya ang dalaga. Nang marinig ang sinabi ni Su Qingzhou, sumang-ayon siya, bueno, kung hindi ka komportable, sabihin sa akin kaagad. Oo, sumagot si Su Qingzhou. Hinalikan ni Yefan ang babae at lumabas ng kwarto. Nang lumayo ang lalaki, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Su Qingzhou, at isang dampi ng komplikadong kalungkutan ang lumitaw sa kanyang maganda at pinong mukha. Tiningnan niya ang gamot sa bowl, at unti-unting nabasa ang kanyang mga mata. Bumangon at naglakad papunta sa banyo, inubos ni Su Qingzhou ang gayuma sa mangkok. Sa kabilang banda, nagdaos si Yefan at ang mga babae ng magandang reunion feast para kay Wu Yekang. Ang muling pagsasama-sama ng isa pang pamilya ay magbibigay sa iyo ng higit na kumpiyansa sa paghahanap ng ibang tao. Sa hapag ng alak, walang tigil ang daldalan at pag-uusap ng mga babae, at literal na mababaligtad nila ang bubong. Tiningnan ni Yefan ang buhay na kapaligiran, ngunit siya ay masaya sa kanyang sarili, ngunit si Chu Yunyao ay nagsuot lamang ng kanyang headphones dahil hindi siya nakatiis. Jianer, bakit hindi ka pa tumatanda? Bakit parang bata ka pa rin? Napaka-supportive ba ng Demon God Kingdom? Tama, ang lamang ng mukha mo. Lalong exaggerated ang figure. Sobra na. Ano ba? Hindi nagbago ang magkapatid na babae. Lahat sila ay masustansya, at masaya silang kasama si Brother Yefan, tama ba? Biglang may naisip si Yefan, at sumimangot. Bilang karagdagan kay Nayan Rujao, ang mga batang babae ay tila natigilan, at tumingin kay Wu Yeshu na may kaunting pag-aalala sa kanilang mga mata. Matapos maramdaman ang banayad na pagbabago sa atmosfera, kumurap si Wu Yekang, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay upang ipaliwanag, hindi ako maganda doon. Tinuruan lang ako ng Wu Yelongyo na iyon kung paano ay master ang bloodline talent ni Chinkyo. Wala siyang ginawa sa akin. Ang mahalaga ay ayaw niya sa mga babae. Kuya Yefan, kailangan mong maniwala sa akin. Ako, napaka-inosente ko. Gamaan ang loob ni Yefan, sa totoo lang, kahit maulap anuman ang nangyari kay Yeshui, hindi niya masisisi ang babae, tutal, siya ang lalaking nabigong protektahan ng mabuti ang babae. Gayunpaman, si Wu Yeshu ay hindi naantig ng sinuman, kaya natural na mas masaya siya. Ngunit ang ibang mga batang babae ay mas nag-aalala tungkol sa isa pang bagay. Ano? Ayaw ni Wu Yelongyo sa mga babae. Pwede bang? Siya ay. Humajijek si Wu Yeho, tama. Tama ka. Ano sa tingin mo ang kinalaman niya kay Ye Guangxing? Biglang humajijek at tumawa ang mga babae, pakiramdam na nakatuklas sila ng magandang balita, at maging si Chu Yunyao ay nagpakita ng hindi inaasahang tingin. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, pakiramdam na sa pagkakataong ito ay maaaring medyo mainit ang mata ng kanyang kalaban. Nang maglaon, tuwang-tuwa si Wu Yeshu nang malaman na ang kanyang mga guro, sina Asmodeus, Air, at ang iba pa ay nasa panig ng Odin Empire. Ang masayang kapaligiran ay nagpabawas sa pag-aalala ng lahat tungkol sa usapin ng Heavenly Star God General. Sa gabi, nangangati si Yefan na makipagkita kay Wu Yekang, at talagang gusto niyang maranasan ang kamanghamanghang talento ng babae. Sa dinner party, commandant na si Wu Yeshu. Bagamat naramdaman din ito ng ibang mga babae, pagkatapos ng lahat, sila ay muling nagkita, at lahat ay tahimik na nagplano na pabayaan ang gabi. Ngunit, nang hindi hinihintay na pumunta si Yefan sa maulap na gabi, tumawag si Candlelight. Kabanata 2302 Huwag masyadong lumayo. 2302. Akala ni Yefan ay may gagawin na namang matapang ang babaeng ito, ngunit ayaw niya, ngunit dahil iyon kina Yoon Songhae at AZ, na mag-asawa. Sa katunayan, si Yefan ay masyadong tamad na magmalasakit kay Yoon Songhae, ngunit dahil nahuli niya si Ye Wanqing pagkatapos ng lahat, tila ang Candlelight ay hindi nang ahas na pakawalan sila ng madali. Para naman kay Yoon Songhae at AZ, mahihirapan silang makatakas sa kamay ni Huaximan, at pangalawa, kung hindi magsasalita si Yefan, palagi silang natatakot. Nag-alinlangan si Yefan, at pumayag na makipagkita sa kanya. Halika sa Kayanfang, sa atik ng kandila. Pumasok si Yefan, at agad na lumuhad sina Yoon Songhae at Wu Nianzi, na hindi mapalagay sa loob. Your Excellency Sword God, nasaktan kita. Kung galit ka pa rin, handa akong tiisin itong mag-isa. Wala nang maskara si Yoon Songhae, at sinsero ang kanyang mukha. Hindi. Your Excellency the Sword God. Si Songhae ay isa ring wasak na pamilya. Pagkaraan ng mahabang pagdurusa, nalito siya sandali. Kami ay mag-asawa. Kung gusto mong huminahon, pagkatapos ay parusahan kami ng sabay-sabay, nasasabik na sabi ni Wu Nianzi. Walang ekspresyong sinabi ni Yefan, sa tingin mo ba ay maantig ako sa iyo kapag ipinakita mo ang pagmamahalan ng mag-asawa sa harap ko? Ako. Hindi yun ang ibig nating sabihin, umiling si Yoon Songhae. Umupo si Yefan, kinuha ang tsaa na inihain ng kandila, humigop, at sinabing, Yoon Songhae, ipagpapatuloy mo ba ang paghihiganti kay Wu Yelongyo? Sinabi ni Yoon Songhae, sa tingin ko. Pero, kahit na ako kung hindi niya papatayin si Wu Yelongyo, ginawa niya at ni Ye Guangxing ang mga bagay na iyon, kaya tiyak na hindi sila pababayaan ng inyong kamahalan na Sword God.
Kung gayon, ano ang susunod mong gustong gawin? Tanong ni Yefan. Sinulyapan ni Yun Songhe si AZ, ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, kung mayroon pa akong natitirang bahagi ng aking buhay, gusto ko na lang magretiro kasama si AZ sa mga bundok at kagubatan, at ang mga lalaki ay nagsasaka at ang mga babae ay naghahabi. Narinig ito ng kandila sa gilid, at bakas sa kanyang mga mata ang pagkamuhi. Mapaglarong ngumiti si Yefan, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? Kamahalan na Sword God, sa iyong paningin, kami ay walang iba kundi mga langgam na maaaring hierarchy ng isang paa hanggang mamatay. Ano ang dapat kong sabihin, Yun Songhe? Sa totoo lang, wala kang pakialam sa katotohanan, tama. Sabi ni Yun Songhe. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, hindi ko nakita, mayroon kang talento sa pambabala. Mapait na ngumiti si Yun Songhe, nagsasabi lang ako ng totoo. Nagmamakaawa si Azi na may pulang mata, Your Excellency Sword God, forgive Songhee, ginawa niya ang mga masasamang bagay na hindi niya kusa. Bigyan mo siya ng pagkakataong magbago. Walang sinabi si Yefan, ngunit kumuha ng grado mula sa Sword God Ring. Isang medyo mababang uri ng spirit weapon na lumilipad na espada. Ang eksenang ito ay agad na naging dahilan upang mapatingin sina Yun Songhe at AZ kay Yefan na kinakabahan. Gayunpaman, hindi sila inatake ni Yefan, ngunit ikinabot ang isang hibla ng layunin ng espada sa lumilipad na espada. Kunin mo. Inihagis ni Yefan ang lumilipad na espada kay Yun Songhe. Ang iyong kamahalan na Sword God. Ito ay. Naguluhan si Yun Songhe at ang kanyang asawa. Sinabi ni Yefan, diretso kang lumipad mula sa ligaw na mga bundok na nababalutan ng nyebe upang hanapin ang tribo ng sirena sa dalampasigan ng Sodom Continent. Ang Great Elder doon ay nakikipagkaibigan sa akin. Ipakita sa kanya ang espadang ito at maniniwala siya sa iyo. Ang mga tao ng Keitang ay simple, mabait at mapagpatuloy. Kayong dalawa ay maaaring manirahan doon at mamuhay sa buhay na gusto mo nang walang nakakagambala sa kanila. Kung guguluhin sila ng Demon God Kingdom, matutulungan mo sila. Yun Songhe, pumunta ka sa tribo ng Merman para manirahan sa pag-iisa at mawawala ang pagkidnap sa kapatid ko. Nang marinig ito, agad na nagpasalamat sina Yun Songhe at Azi at Yumuko. Salamat, kamahalan na espada. Diyos! Dapat tayong magkasundo ng Merman. Medyo nag-aalala si Yefan kung ang Merman ay hinaras ng kaharian ng demonyo sa hinaharap. Hayaan si Yun Songhe na pumunta, ito ay itinuturing na parehong kaaway, maaari mong tulungan ang Merman, at bawat isa ay makakakuha ng kung ano ang kailangan niya. Siya nga pala, ang kaibigan kong si Xiao Jin ay nagpapagaling sa isang fire unicorn doon. Maaari kang pumunta at tulungan akong tingnan. Kung gumaling ang sugat nito, sabihin na bumalik ka agad, at alam ng nakatatandang Merman ang tiyak na sitwasyon. Itinuring ni Yefan na dapat bumalik ang sakam na ahas, at kakaibang makaligtaan ito dahil lagi itong nandyan. At maaaring natapos na niya ang pagharap sa maharlikang pagsusuri ng banal na emperador, at pupunta siya sa Odin Empire upang hanapin si Ayer at ang iba pa. Ito ay natural na pinakamahusay na Xiao Jin ay maaaring bumalik sa oras. Bagamat medyo naguguluhan si Yun Songhe at ang kanyang asawa, bakit mayroon pa rin silang mga kaibigan na nagpagaling kay Wo Kilin, ngunit lahat sila ay tumanggo at isinulat ito. Bago umalis, may naalala si Yun Songhe at sinabing may seryosong mukha, Your Excellency Sword God, may isang tao na maaaring may nakatagong panganib. Gusto kong ipaalala sa iyo. Ibig mong sabihin Auhan. Sabi ni Yefan na may mahinang ngiti. Alam mo na, mukhang nagulat si Yun Songhe. Sinabi ni Yefan, bukod sa pagkuha ng iyong dugo, natatakot ako na wala siyang ibang paraan. Sa napakaikling panahon, napalago niya ang napakaraming paglilinang. Sinabi ni Yun Songhe na may malungkot na mukha, ang anak na ito ay walang awa at gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin. Noong una, gusto ko lang magtanim ng demonyo, hagupitan ang malaking digmaan, magdulot ng kaguluhan sa mundo, at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong kumita, hindi ko na masyadong inisip. This guy, what he got was my blood essence, not ordinary gluttonous blood. Bilang karagdagan, itinuro ko sa kanya ang pamamaraan ng paglilinang ng mata ko na pamilya, kaya sa paglipas ng panahon, maaari niyang makabisado ang lahat ng mga talento ng mata ko. Siyempre, kahit ganoon, hindi talaga siya ang kalaban ni Lord Sword God. Ngunit maaaring magdulot ito ng ilang problema. Nagdulot na ito ng kaguluhan, at ngayon ay kaya ko na ang kaso ng pagpatay kay Kung Suo, nakangiting sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Yun Songhe, mabilis niyang ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabi, kamahalan na Diyos ng espada. Ako mismo ang haharap sa salot na ito. Hindi na kailangan. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, ingatan mo ang iyong sarili, bilasan mo at umalis, pinanatili ko si Auhan. Natural na may dahilan ako. Nang marinig ang sinabi ni Yefan, sina Yun Songhe at AZ ay hindi na nang ahas na magtanong pa. Pagkatapos ng paulit-ulit na pasasalamat kay Yefan para sa kanyang kabaitan, mabilis na umalis ang dalawa. Matapos maayos ang usapin, nagplano rin si Yefan na bumalik. Nang makita ito, agad na niyakap ng Candlelight ang braso ni Yefan gamit ang kanyang jade arm, lumapit, huminga na parang asul na orchid, ang kanyang mga mata ay mapang-akit na nagsabi, Master. Ang pamilya ng alipin ay nag-iisip tungkol dito.
Nami-miss pa rin ni Yefan ang maulap na gabi, bagamat nasa harap niya siya. Ang liwanag ng kandila ay hindi mababa, ngunit ang mga kalapati ng Xiaochuer ay hindi maaaring patayin. Sa susunod, sabi ni Yefan. Ang liwanag ng kandila ay biglang nagpakita ng kaawa-awa na kilos, na may pangilong na boses, na tumatawag ng mataba, guru. Sumimangot si Yefan, direktang hinampas ang palad niya, at walang awa na itinulak ang candlelight sa lupa. Oo, sigaw ng kandila sa sakit. Malamig na sinabi ni Yefan, sa susunod, ano ang pangalan mo? Bigyang pansin ang iyong pagkakakilanlan, asong babae. Si Zhuguang ay may kaawa-awang hitsura ng takot sa kanyang mukha, at nanginginig, oh. Alam ng lingkod na ito na mali ito. Ngunit nang makita niya ang likod ni Yefan na tumalikod at umalis, may isang dampi ng pagkalasing at kagalakan sa mga mata ni Zhuguang, na parabang ang kabastusan na ito ang paggamot ay lubhang kapaki-pakinabang. Siyempre ayaw talagang magalit si Yefan sa pagsisindi ng kandila, naiintindihan niya talaga na ang babaeng ito, tulad nito, ay mabubusog siya. Bumalik sa tirahan, tahimik na tumakbo si Yefan sa silid ni Wu Yekang, at natural na kahanga-hanga ang sumunod na eksena. Halos madaling araw na sa ikalawang hati ng gabi, si Xiao Ziner at ang iba pang mga babae ay hindi na nakatiis at nagmadaling pumasok sa silid. Fur, huwag kang masyadong lumayo. Gusto mo bang magrebelde? Talagang si Wu Yejo ang nakakaakit sa kaluluwa, at kapag inihagis na ito ni Hu Mei, hindi na ito mapipigil, at naaapektuhan din ito ang ibang mga silid ng hindi nalalaman. Si Yefan ay hindi bumangon hanggang sa 3 poste sa araw at tumingin sa mga babaeng nakahiga sa kama at sa lupa, ilang anit na nanginginig. Kung hindi dahil sa kanyang mahusay na pisikal na fitness, ang isang demonyong babae tulad ni Wu Yeshu ay walang swerte. Siyempre, sobrang satisfying pa rin ang lasa. Kuya, biglang tumakbo si Ye Wanqing mula sa koridor. Nagulat si Yefan. Wala siyang damit. Mabilis niyang isinara ang pinto, ipinakita lamang ang kanyang ulo, at nagtanong, anong problema, Shinger? Kabanata 2303 hindi na ako. 2303 magsasalita na sana si Ye Wanqing nang makaamoy siya ng isang amoy at tinakpan ang kanyang ilong, anong amoy? Nakita ng batang babae ang isang larawan sa loob sa pamamagitan ng siwang ng pinto, at agad na namula ang kanyang magandang mukha. Oo. Lumingon si Ye Wanqing, kuya, ikaw. Ikaw rin. Sobra. Ngumisi si Yefan. Humph. Akala ko nagbago ka na, panganay na kapatid. Napakabuli mo pa rin. Walang pinagkaiba sa pagbisita sa Kayanfang noon. Tumingin si Ye Wanqing sa likod, Han Jianshen. Malinaw na isang malaking malaswang baboy. Kalokohan. Ano bang pinagsasasabi mo? Maaari bang ikumpara ng isang babae mula sa Kayanfang ang iyong hipag? At saka, ang lobo ay lobo, ano ang baboy? Hindi nakaimik si Yefan. Ito ay isang baboy. Ito ay isang baboy. Ibinaling lang ni Ye Wanqing ang kanyang ulo, ibinuga ang kanyang pink na dila. Si Yefan ay awkward na umubo, bata ka pa, normal na hindi maintindihan ang mga bagay na ito. Ako, hindi na ako bata. Namula sa galit si Ye Wanqing. Hindi napigilan ni Yefan na suriing mabuti ito, at totoo, hindi alam, tila lumaki siya ng gusto sa loob ng kalahating taon, kuya. Ano ang tinitingnan mo? Niyakap ni Ye Wanqing ang sarili, hindi alam kung bakit, biglang sumambulat ang kanyang puso na kakaiba. Ah, wala lang, ano ba ang hinahanap mo sa akin? Binawi ni Yefan ang kanyang mga mata. Naalala ni Ye Wanqing na mayroon pa siyang seryosong negosyo, kaya mabilis niyang pinisil ang kanyang ilong at sinabing, babalik na ang aking mga magulang at ang iba pa. Ngayong araw pa lang, papasok na rin sa lungsod ang delegasyon ng pamilyang Shenlang ngayon. Anong ibig mong sabihin, gusto mo bang kunin ko sila? Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, okay lang na kunin sila, ngunit nang may itinanong siya, medyo sumakit ang ulo niya. Ikaw ang Diyos ng Espada, gusto mo man silang kunin o hindi, hindi ba desisyon mo? Tumingin si Ye Wanqing sa kanyang kapatid na may pagmamalaki, si Elder Feng ang narito, may kinalaman siya sa iyo. Ang hangin. Feng Qinglan. Nakaramdam si Yefan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, naalala ang tanawin sa kuweba, at napalunok. Kuya, anong klaseng ekspresyon meron ka? Naghinala si Ye Wanqing, hindi ka. Kay Elder Feng. Kailangan kong sabihin na ang intuition ng mga babae ay palaging may mahiwagang epekto, at tila may naramdaman na siya. Nagmamadaling tumingin ng diretso si Yefan at sinabing, wala lang, curious lang ako, paano niya nalaman na dito ako nakatira? Ano ang kakaiba dito, bagamat malaki ang imperial na lungsod, talagang gustong hanapin tayo ng pamilyang Shenlang, hindi ba nandoon pa rin sila? Hindi mahanap, sabi ni Ye Wanqing. Nakangiting tumanggaw si Yefan, bumalik sa kanyang silid, nagbihis, at naglakad patungo sa sala. Sa eleganteng sala, nakasuot ng mapusyaw na kulay abong slim dress, malinaw ang hangin at parang talon ng ulap, tahimik na nakatayo doon. Nakatingin lang sa magandang likod, nangangarap ng gising ang mga tao. Si Yefan ay may ganoong salpok saglit, iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Feng Qinglan kapag niyakap niya ang balingkinitang baywang ng babae mula sa likuran. Gayunpaman, maaari lamang itong limitahan sa pag-iisip, mas seryoso pa ring nagtanong si Yefan, Elder Feng, may kinalaman ka ba sa akin?
Tila nawala ng ulirat si Feng Qinglan, pagkatapos ng bahagyang panginginig, lumingon siya at tumingin kay Ye Fan, ang kanyang mga mata may bakas ng pagiging komplikado, ngunit walang makatakas. Hindi ako pumunta sa iyo, ito ang angkan na naghahanap sa iyo. Mayroon akong responsibilidad na dalhin ka upang makita ang mga matatanda, malinaw na sabi ni Feng Qinglan. Para ba ito sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador? Malalaman mo kapag nagkita kayo, sabi ni Feng Qinglan. Kaya, hindi si Elder Feng ang pumunta para hanapin ako, kundi ibang tao mula sa pamilya Shen lang ang gustong makita ako. Tanong ni Ye Fan. Tama iyan, tumanggo si Feng Qinglan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, kilala kita, Elder Feng, ngunit wala akong gaanong pakikipagkaibigan sa iba. Wala akong kinalaman sa kanila. Kung may kinalaman sila sa akin, pumunta ka na lang mag-isa. May itatanggi sana si Feng Qinglan, ngunit nang maisip niya ang pagkakakilanlan ni Ye Fan, tiniis niya itong muli. Kung pag-uusapan, ang mga elder na ito sa clan ay talagang hindi kwalipikadong hilingin sa Sword God na pumunta doon. Tumingin si Ye Fan sa oras na para gumawa ng gamot para kay Su Qingzhou, kaya sinabi niya, may gagawin pa ako. Kung wala nang iba si Elder Feng, mangyaring bumalik. Sandali. Pinigilan ni Feng Qinglan si Ye Fan, kinagat ang kanyang mapupulang labi, at sinabing, kung gayon. Paano kung anyayahan kitang pumunta? Lumingon si Ye Fan at nakangiting sinabi, dahil kay Elder Feng ito. Imbitasyon, sasama ako sa iyo, ngunit kailangan mong maghintay, gusto kong maghatid ng gamot sa prinsesa. Hindi inaasahan ni Feng Qinglan na si Ye Fan ay kaagad na sisang-ayon, at ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaiba, ngunit sinabi niya nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, okay, pagkatapos ay hihintayin kita dito. Binati ni Ye Fan ang mga katulong upang ihain ang Feng Qinglan tea, at pagkatapos ay tumakbo mismo sa likod bahay. Gusto ni Feng Qinglan na ilayo ang sarili sa kanya, at natural na nakita ni Ye Fan ang salubing ito. Gayunpaman, hindi gustong palampasin ni Ye Fan ang napakagandang kagandahan. Habang gusto niyang idistansya ang sarili, hindi ito pakakawalan ni Ye Fan. Maliban kung si Feng Qinglan ay nagpakita ng halatang pagkasuklam at pagtanggi, nadama ni Ye Fan na nakakalungkot na hindi ipaglaban ito. Isang layer na lang ng window paper ang natitira sa kanilang dalawa, kaya paano nila ito makakalimutan? Pagkatapos pakuluan ng gamot, pumunta siya sa silid ni Su Qingzhou, at ang babae ay nagsasanay na ng mga ehersisyo. Mula nang magsimula siyang magsanay at unti-unting gumaling ang kanyang katawan, hindi na kailangan ng tulog ni Su Qingzhou. Halika, Xiaoshu, inumin mo ang gamot. Umupo si Ye Fan sa tabi ng kama, handang bigyan ng gamot ang babae. Kinuha ni Su Qingzhou ang mangkok ng gamot at mahinang ngumiti, asawa, ayos lang kung mag-isa kang pumunta, asawa, lumabas tayo at gumawa ng trabaho. Ano bang problema mo? Ayaw mo bang pakainin kita dati? Ikaw ba? Galit sa akin. Nag-aalala si Ye Fan. Napakurap si Su Qingzhou, ngunit nagtanong siya, gusto ba ng iyong asawa na pakainin ka ng iyong asawa, o hindi ka pakainin? Natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay ngumiti, syempre gusto kong pakainin mo ako. Ngayon, pinakagusto ko ang hitsura mo. Talaga. Lumiwanag ang mga mata ni Su Qingzhou, gusto lang ng asawa ang mga concubine, hindi mo ba gusto ang mga babae na hindi kumikilos ng mabiro o tumatawa? Kakaibang nakinig si Ye Fan at nagtanong, Xiaoshu, may naisip ka ba? Lumipat ang mga mata ni Su Qingzhou, at sinabi niya, wala lang, marami lang akong napanaginipan kamakailan lang, at minsan parang wala ako sa sarili ko. Asawa. Kung ikaw ay may kalokohan sa iyo at hindi ka tatawaging asawa mo, mamahalin mo pa ba ang iyong asawa? Seryosong tumanggo si Ye Fan, syempre, maging anuman ang pagkatao mo, mamahalin kita. Ngumiti si Su Qingzhou at kinuha ang mangkok ng gamot, kung gayon ang concubine ay makatitiyak, asawa. Lumabas ka, ang concubine ay makakain ng mag-isa. Bagamat kakaiba ang nararamdaman ni Ye Fan sa kanyang puso, naghihintay pa rin ang hangin sa labas, kaya kailangan niyang umalis pansamantala. Matapos panuurin ang likod ng lalaki na umalis, si Su Qingzhou ay tahimik na tumalikod, at inabot upang panasan ang mga bubog sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit na mahal mo ako. Ngunit iyon ako. Ay hindi na ako. Asawa. Sa kabilang banda, si Ye Fan, na medyo nalilito sa kanyang isipan, ay bumalik sa sala. Pagdating nila, nakita nila sina Xiao Ziner at Feng Qinglan na nakatayong magkasama, na tila nagtatalo. Ang dalawang babae ay halos magkasing tangkad, at agresibong tumayong magkasama, na parabang susunugin ni na Feng Yan at Long Yan ang bahay anumang oras. Anong sitwasyon? Nagmamadaling humakbang si Ye Fan at nagtanong. Kabanata 2304 na tama si Ye Wanqing. Humph. Tanungin mo siya. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Kakaibang tumingin si Ye Fan kay Feng Qinglan, Elder Feng, ano ang nangyari? Ano ang nangyari kay Ziner? Malamig na tiningnan ni Feng Qinglan ang lalaki, alam mo ba na siya ay isang babaeng phoenix? Alam mo, tumanggo si Ye Fan. Kung gayon sino siya mula sa iyo? Tanong muli ni Feng Qinglan. Natigilan si Ye Fan at nakangiting sinabi, ibig mong sabihin, ang katotohanan na ang angkan ay hindi maaaring mag-asawa. Oh, okay lang, may hinaharang ako.
Si Zinner ay mayroon ding isang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Yuner, na isang Phoenix Girl, at lahat sila ay ako. Babae. Ano? Natigilan si Feng Qinglan, ikaw. May iba ka bang babae mula sa angkan ng Phoenix? Habang siya ay nagsasalita, isang magandang babae na nakasuot lamang ng puting pantulog na may gulo-gulo ang buhok, ito ay si Ling Yue. Anong problema, may bisita ba dito? Lumapit si Ling Yue, ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki, at hinalikan siya. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang palayok ng tsaa sa gilid at ininom ito ng gudong-gudong sa bakana ng tsarera. Weiwei, kung may bisita ka, bumalik ka sa kwarto mo at magbihis ka muna. Hindi nakaimik si Ye Fan. Dati big star siya, pero ngayon, mas casual na siya. Tumingin si Ling Yue kay Feng Qinglan, napakaganda ng kapatid na ito, nakahanap ka ba ng bago sa mundong ito? Oops! Maya-maya, pamilya na ito, anong masama sa pagsusuot ng pijama? Tingnan mo, iniisip din ni Weiwei. Akala ko siya ang bagong babaeng nakita mo ngayon. Nagmamadaling sabi ni Xiao Ziner. Matigas ang mukha ni Ye Fan, at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakalamig ng mukha ni Feng Qinglan. Sa harap ng Dragon Blood Queen, tinanong niya ito kung siya ba ang manliligaw niya, hindi ba ito ang nagsunog ng kerosene. Paulit-ulit ng inisyon ni Feng Qinglan, tulad ng inaasahan sa Sword God. Napakaraming dilag sa paligid mo, alam ba ng iyong prinsesa ang tungkol sa kanila? Hehe. Si Elder Feng, si Ziner ay prangka, hindi niya sinasadyang masaktan, at hindi ako ang uri ng tao na iniisip mo. Magpapaliwanag na sana si Ye Fan, ngunit narinig niya ang mahinang boses ng babae na tumatawag mula sa likuran. Kuya Ye Fan. Si Wu Yesho ay nakasuot ng itim at lila na slim na damit, at ang kanyang maliit ngunit mabilog na figure ay walang alinlangan na nahayag. Kumaway ang babae, niyakap si Ye Fan, at matamis na hinalikan. Nagsaya ako kagabi, paano kung maglalaro ulit tayong lahat ngayon? Lumingon ang magagandang mata ni Wu Yejiao. Si Ye Fan ay sumipsip ng malamig na hangin, pakiramdam na ito ay padilim ng padilim, at ito ay halos hindi na maibabalik. Fur, anong ginagawa mo, hindi mo ba nakita na may mga bisita pa? Hinayla ni Ning Zimo si Wu Yesho, at pagkatapos ay commandant kay Ye Fan. May dalang soup bowl si Nayan Rujiao, lumapit kay Ye Fan, at mahinang sinabi, asawa, binili namin ang mga pandagdag na binili namin kahapon, at hayaang pakuluan ang kusina para sa iyo. Hindi ako kumain ng almusal, kaya uminom tayo ng sopas. Hindi katakatakang si Jillian ay pinapaboran. Bakit mo inilalabas ang mga suplemento na binili ng lahat? Biro ni Ling Yue. Namula si Nayan Rujiao, ako. Sa tingin ko ay hindi pupunta ang magkapatid. Sa totoo lang, matagal ko na itong nakita. Napakayabang ni Sister Jillian sa kanyang mga buto. Hihi. Sabi ni Wu Yechuan na may makitid ng ngiti. Ako, hindi. Galit na sabi ni Nayan Rujiao. Sa sala, ang mga babae ay maraming nag-uusap, na parang may meeting sa umaga, at namula ang mukha ni Ye Fan nang marinig nila ang mga salita. Ang susi ay hindi pa rin siya makatanggi sa kabaitan ng babae, kaya masunurin niyang ininom ang sabaw. Medyo natulala na si Feng Qinglan, tinitingnan ang mga nakamamanghang dilag sa kanilang harapan gamit ang kanilang sariling lakas, at ang mga bagay na pinag-uusapan nila, nirefresh niya lang ang kanyang pangunawa sa mga gawain ng mga lalaki at babae. Inakala ni Feng Qinglan na ang naranasan niya sa kuweba ay isa ng sakuna, ngunit sinong mag-aakala? Sa harem ng Sword God na ito ay isang pediatrician lamang. Ah, Elder Feng, umalis na tayo. Naramdaman ni Ye Fan na hindi na kailangang magpaliwanag, kaya ano pa ang masasabi niya? Tama si Ye Wanqing, isa lang siyang baboy. Humph, sumulyap sa kanya si Feng Qinglan na may pagkasuklam, at nanguna sa pagpihit ng kanyang ulo at paglalakad palabas. Pagkaalis ng lalaki at ni Feng Qinglan, mabilis na tumahimik ang mga babae sa sala. Ziner, ang galing mo sa pag-arte, sa pagkakataong ito mula sa pamilya natin. Hindi na yata gagana ang maliit na abacus. Inabot ni Ling Yue at kinurot ang mukha ni Xiao Ziner. Siyempre, huwag isipin na ang binibini na ito ay hanggal, ako ay tuso, ngunit ako ay matalino, pagmamalaki ni Xiao Ziner. Sa unang tingin, ang babaeng ito ay kabilang sa uri na gustong maging malaki, na may ganoong kalakas na aura, hindi niya ako dapat hayaang sumiksik siya. Masyadong matibay ang karakter, kaya hindi madaling pakisamahan, ayokong makitang binubuli ang kawawang kapatid na si Jillian, sabi ni Wu Yeju sabay yakap kay Rujiao. Medyo nag-aalala si Nayan Rujiao, makikita ba ito ng aking asawa, magagalit ba siya sa atin? Paano kung makita niya? Willing siyang batukan tayo. Iyon ay dahil hindi nabawi ni Qingzhou ang kanyang alaala, kung hindi, ang ganitong uri ng bagay, ginawa niya ito para sa amin. Itong may apelidong Feng ay dapat magpasalamat sa atin, kung may ginawa si Qingzhou sa kanya, hindi ito magiging ganoon kadali, sabi ni Ling Yue. Hindi napigilan ni Ning Zimo na umiling at mapait na mapangiti nang kausapin niya ang magkapatid. Bigla, sa gilid ng kanyang mata, nasulyapan niya ang isang bagay, Qingzhou. Ha? Tinanong ni Ling Yue, Sister Zimo, ano ang sinasabi mo? Nandito na si Qingzhou. Handa ka na ba?
Sabi ni Ning Zimo sa masungit na boses, oo, parang nakita ko si Chingzo sa likod ng mga bulaklak doon, nakatingin sa amin pero umalis ulit siya. Nagkatinginan ng mga babae, napakunot ang noo ni Wuye at sinabing, mga kapatid, nabawi na ba ni Sister Chingzo ang kanyang memorya? Ano ang nararamdaman ko? Parang may alam siya, ngunit wala lang siyang sinasabi. Sino ang nakakaalam? Xingxios let the husband handle it himself. Maling na magitan tayo sa bagay na ito, at talagang magagalit siya sa atin. Umiling si Ning Zimo at bumantong hininga. Kasabay nito, isang tambalan ng pamilya Shenlang sa imperial na lungsod. Ang isang malaking bilang ng mga angka na lalahok sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador, ngayon ay nagtipon na silang lahat dito. Umupo si Ye Fan sa kotse ni Feng Qinglan at walang sinabi sa daan. Pumunta siya sa likod ng pinto ng compound at bumaba ng sasakyan. Alam ni Ye Fan na sa mata ng mga babae, wala na siyang imahe ngayon, kaya't huwag na kayong mag-init ng mukha at malamig na puwitan. Elder Feng, sinabi mo na ba sa iba ang tungkol sa aking pagkakakilanlan? Si Ye Fan ay nagtanong lamang ng mga seryosong bagay. Kahit hindi ko sabihin, sa tingin mo ba napakaraming may kakayahan at matatalinong tao sa clan na hindi mo mahulaan? Napatingin si Feng Qinglan sa lalaki na may kawalang kasiyahan, ang aming Shenlang clan ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Nagkibit balikat si Ye Fan. Ayaw makipagtalo, at pumasok sa isang reception hall kasama ang babae. Sa pagpasok, naramdaman na ni Ye Fan na maraming mga master sa tambalang ito. Mukhang naramdaman na ng clan this time. Ang mga palatandaan ay mali, at isang madugong pormasayon ang inilunsad, at ang ninuno ay naalala. Halika, pumasok. Sa sala, 12-12 ng magagandang inukit na kahoy na upuan ng halos puno ng mga tao. Si Yao Xingji at Ji Changgang ay hindi nakaupo sa tuktok sa oras na ito, ngunit nasa pintuan. Pagkatapos nilang bumangon, marami ring tao ang tumayo at tumingin kay Ye Fan ng may maningning na mga mata. Siyempre, mayroon ding mahigit 12 lalaki at babae na ligtas na nakaupo, na walang balak na bumangon para batiin siya. Kabanata 2305 Paglilibing. Elder Feng, nagsumikap ka para sa iyo. Ngumiti si Ji Changgang at sinabing, Ye Fan, nandito ka. Masayang tumawa si Yao Xingji, Patriarch, oras na para tawagin siyang Your Excellency the Sword God. Elder Chao Xuan, ang Zenbeho Mansion ng iyong pamilya Ye ay talagang nagbigay sa amin ng pamilya Shenlang at Nagel Inang ng isang tunay na dragon. Mayroon ng mag-amang Ye Chao Xuan at Ye Wangto. Sa oras na ito, ang tatlong henerasyon ng mga lolo't lola ay magkasamang tumayo. Tumulo ang lumang luha ni Ye Chao Xuan sa kanyang mga mata, at hinawakan niya ang mga balikat ni Ye Fan ng may punonibik. Okay. Fanner. Alam ni Lolo na hindi mo ikahihiya ang ating Zenbei Hufo, aakyat ka sa langit maya-maya. Sa pag-iisip, lumipad ka ng napakataas. Makahulugang tiningnan ni Ye Wangto ang kanyang anak, bagamat hindi siya nagsasalita, kinakatawanan ng kanyang maluwag na mga mata ang lahat. Naiintindihan ni Ye Fan ang pagiging mahinahon nitong si Laozi, pagkatapos ng lahat, dapat ay nahulaan na niya ito noon pa man. Isang grupo ng mga Shenlang clan people sa eksena ang kadalasang nagpakita ng pagpipitagan, na parang may nakasisilaw na halo na tumatakip sa katawan ni Ye Fan. Ang 12-12 ng miyembro ng Holy Land Cultivation Base na nakaupo doon ay halatang mga ninuno ng clan, at karamihan sa kanila ay nakatingin kay Ye Fan na may ngiti sa kanilang mga mukha. Si Ye Fan ay handa na sa pag-iisip para sa katotohanang alam ng lahat ang katotohanan, at mahinahong sinabi, mukhang marami kang naayos na bagay. Ikaw bata. Naku, Lord Sword God, bagamat nalampasan na natin ang lahat ng uri ng mga pahiwatig, hinuhas ko ang iyong pagkakakilanlan. Ngunit paano mo ito nagawa, mayroon kang ganoong cultivation base sa murang edad, mangyaring sabihin sa amin ang tungkol dito. Sabi ni Yao Xingji. Oo, dapat kang kunin ng mga kabataan sa clan bilang isang modelo. Kahit sa kasaysayan ng aming Shenlang clan, walang ganoong kahanga-hangang henyo na gaya mo. Emosyon na sabi ni Ji Changgang. Natatakot si Ye Fan na ipaliwanag ang mga bagay na ito. Ang katotohanan na siya ay isang ascender ay nagsasangkot ng napakaraming sikreto, at ayaw niyang sabihin ito ng tahasan. Maraming mga henyo sa pamilyang Shenlang, itong mga ninuno dito ay mga huwaran lahat, kaya hindi ko nasasabihin pa. Hiniling mo kay Elder Feng na dalhin ako dito, kung mayroon ka, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Ye Fan. Si Yao Xingyi ay natigilan at mapait na ngumiti, sa pagkakataong ito, ikaw ay napinsala, at ikaw ay nilagyan ng sombrero upang patayin si Kung Suo. Higit sa lahat, ang dalawang henerasyon ng mga emperador ng pamilyang Su ay dapat na namatay sa iyong mga kamay. Ye Fan, hinahanap ka namin para tanungin kung kailangan mo ng aming tulong. Sa simula, si Emperor Xuanyuan, na may layunin ng espada sa antas ng emperador, ay namuno sa bansa. Ngayon isa ka na ring Emperor-level sword intent, at ang iyong lakas ay tumanda na. Kahit na ang aming Shenlang clan ay hindi naglalayong maghimagsik, ngunit kung ang pamilyang Su ay manggahas na saktan ka, handa kaming bawiin ito. Sabi ni Ji Changgang. Oo. Sinulyapan ni Fan ang grupo ng mga ninuno na naruroon, lalo na ang nangungunang apat. Ang tatlong lalaki at isang babae ay halatang ang pinakamalakas na tatlong naruroon.
Ang pinakamahina sa kanila ay ang nakilala nila sa Qing Yellow. Si Ji Yameng, na dumating, ay isang magiliw na ngiti sa kanya. Ang dalawa pang lalaki at isang babae ay hindi bababa sa antas ng Holy Spirit, na may 5 kuko na gininto ang dragon na dugo. Bukod dito, mula sa pananaw ng hininga, mayroong isang eskrimador, at ang pinakamalakas na tao. Isang aura ng Emperor level, artistic conception. Ang tatlong pinakamalakas na ninuno ay may parehong hindi maarak na panlasa gaya ng dalawang ninuno na nakilala nila sa Beiming City. Ngunit ang gayong grupo ng mga master ay handang bumalik na kaupo rito, nagbabalak na tumayo para sa kanya. Naririnig ko na ang mga Shenlong clansmen na naruroon ay sumusuporta sa kanya at lumalaban para sa mundo. Si Ye Fan ay medyo naantig sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, mga tao. Ang puso ni ay puno ng laman. Ang pagkakaisa sa kritikal na sandali ay talagang karapat-dapat sa pangalan ng unang angkan. Pinasasalamatan ko ang iyong kabaitan, ngunit ang pamilyang Su ay hindi isang banta, ngunit ang pamilyang Su ay isang biktima lamang sa mata ng iba. Napabuntong hininga si Ye Fan. Ano? Nagulat ang mga taong naruroon. Maikling inilarawan ni Ye Fan ang usapin ng Heavenly Star Order at ng Heavenly Star God General. Wala siyang mate at tago sa grupong ito ng mga taong handang lumaban sa mundo para sa kanya. Itong Night Star, paano mo hinayaan ang Zurong clan na muling ay recast ang Heavenly Star Order? Ang Heavenly Star God General na nakialam sa aking mga ninuno sa Xuanyuan. Si Ji Changgang at isang grupo ng mga miyembro ng pamilya ni Ji ay biglang nagalit. Damn the Chosen One, nakikipagsabuatan sa Demon God Kingdom para gawin ang ganitong bagay. Ano ang sinabi mo nitong mga taon na nagbabantay sa Darkmoon City at nagtataboy sa maulap na gabi, kaya pala silang lahat ay nagkakaisa at nagsabuatan na magrebelde? Galit na sabi ni Ye Chaoshuan. Hindi makatwiran. Maglakas loob na gamitin ang mga artifact ng ating mga ninuno Shenlong para ipaglaban ang mundo para sa kanya. Ipaglaban ang swerte ng emperador. Galit na bumangon si Ji Yameng sa oras na ito, lumingon at tinanong si Ye Fan, Sword God, dahil alam mo na ito, bakit hindi direktang pumunta sa Darkmoon City at patayin si Ye Guangxing? Isang warlock, kahit na siya ay nasa Holy Spirit Realm, hindi mo ba siya kayang harapin ng isang Emperor-level sword intent at isang 5-clawed Golden Dragon bloodline? Kahit gaano pa siya kalakas, makukuha niya ang ninuno ng White Tiger Clan hindi ba't mahusay si Yinghe? Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga labi, syempre nasa akin ang aking plano. Patayin siya ng maaga, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Nagtaka si Ji Yameng at ilang ninuno, bakit? Knowing that he's playing tricks behind his back, hindi ba dapat siya ang unang maging malakas? Biglang sinabi ng matandang ninuno na nakaupo sa itaas sa isang malakas na boses, Ji Yameng, bobo ka ba? Hindi mo pa ba naiintindihan? Si Ji Yameng ay pinagalitan, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit, at tumingin sa first rank na ninuno ng may pagkamangha, Ancestor Rentian ko, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong maintindihan, tumingin si Ye Fan at nakitang ang lalaking ito ay may mahabang buhok at alampay, isang mahabang itim na trench coat, napakahabang braso, at angular na kalamnan. Nakaupo roon ng ganito, para siyang nakaupo sa 1,000 milya ng mga ilog at bundok, puno ng lakas. Ang Sword God ay nagpaplanong makipagkumpetensya sa Heavenly Star God General. Nakangiting sabi ng babaeng naka-red ancestor sa 3 ranggo. Ngumuso si Rentian Kuo, mas matalino pa rin si Ye Hongshu. Kailan? Narinig ito ng lahat sila ay tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa subconscious ng lahat, ang Heavenly Star God General ay tila isang walang talo na pag-iral. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, nang si Emperor Ming Yuan ay may general ng Diyos, walang ganoong bagay. Maaaring pukawin ng mga tao ang autoridad nito. Pero ngayon, gusto talaga ni Ye Fan na magkusa na labanan ang Heavenly Star God. Ngayong wala na si Emperor Xuanyuan, ang tanging paraan para labanan ang Emperor level na sword intent ay ang labanan ng Heavenly Star God na kanyang iniwan. Mapagpas siya. Diyos ng espada, napakatapang ng iyong pinili, ngunit maaari kang magbayad ng hindi maibabalik na presyo, mataimtim na lalaki ang pangalawang ranggo na may maikling buhok na may mahabang balbas. Sabi, tama si Ling Yanzhou, gusto ng anak mo na makausap si Tian Xing. May kikipaglaban ng Diyos, anuman ang dahilan, ito man ay para sa tagumpay o interes, maaari itong mangyari. Ngunit, naisip mo na ba ito? Kapag nabigo ka sa hamon, hindi ka lang mamamatay, kundi ang aming Shenlong clan. At maging ang angkan ng mundo ay ililibing kasama mo, sabi ni Rentian Kuo na may singkit na mga mata. Kabanata 2306. 2306 na kailan? Narinig ito ng lahat, biglang naging mataimtim at natatakot ang kanilang mga mata. Mahirap isipin kung ano ang magiging pakiramdam na harapin ang Heavenly Star God General. Napakurap si Ye Fan, hindi niya talaga inisip iyon. Una, ito ay dahil sa tiwala sa sarili. Pangalawa, ito ay dahil din sa kanyang karakter. Palaging may espiritu ng pakikipagsapalaran. Siyempre, hindi niya inisip noon. Ano ang banta sa iba? Ngayong narinig ko na, medyo selfish na talaga ako. Ngunit,
Si Yefan ang uri ng tao na ganap na hindi makasarili. Masyadong delikado. Makinig ka lang sa akin, pumunta ka at patayin si Ye Guangxing, hindi mo dapat hayaang kontrolin ang Heavenly Star God. Kahit na posible na kontrolin, hindi ito gagana. Matigas na sabi ni Ji Yameng. Marami ring mga ninuno ang tumango. Sa kanilang opinyon, ang ganitong uri ng pakikipagsapalaran ay lubhang irresponsible. Ang babaeng elder na may pulang palda, si Ye Hongshu, ay nagsabi ng masama, Ji Yameng, kailan ka natakot sa kamatayan? Ang Sword God ay naglakas loob na gawin ito, at natural na may tiwala siya. Paano magiging sakam ang aming pamilyang Shenlong sa buhay at takot sa kamatayan, at hindi maglakas loob na tanggapin ang hamon? Ang duwag na tao. Ancestor Ye Hongshu. Ang Sword God ay isang inapo ng iyong pamilya Ye, maaari kang magsalita para sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay kinasasangkutan nito ang buong Shenlong clan, at maging ang buong mundo. Napakaraming buhay ang kinuha mo. Magsusugal. Nilingon ni Ji Yameng ang kanyang ulo at iniyuko ang kanyang mga kamay kay Ye Fan, Sword God, bagamat ikaw ay isang junior, ang aming pamilyang Shenlong ay walang panuntunan na umasa sa luma at ibenta ang luma, ang tradisyon lamang ng paggalang sa malakas. Naghiganti ka sa kapatid ko at pinatay si Yinghe. Ako, Ji Yameng, utang mo ang bagay na ito. Gayunpaman, kung hindi ka sapat na kumpiyansa na harapin ang Heavenly Star God General. Hinding-hindi ako sisang-ayon sa bagay na ito. Kaya pakisabi sa akin, gaano kalaki ang kailangan mong harapin ang Heavenly Star God General? Ang posibilidad na manalo. Seryoso itong pinag-isipan ni Ye Fan, umiling at sinabing, hindi ko pa ito nakita, kaya mahirap sabihin. Saglit na napabuntong hininga ang mga manunood, napabuntong hininga si Ye Chaoshuan, nakasimangot din si Ye Wangto, Feng Qinglan, at iba pa. At may isang grupo ng mga tao na umiling, pakiramdam na ito ay talagang malaki. Narinig ng lahat na siya ang Diyos ng Espada, ngunit ang Diyos ng Langit na bituin ay magiging paglalakbay ni Emperor Xuanyuan sa loob ng libu-libong taon, sapat na upang malagpasan ang parusa ng Chaos God, ang pinakamataas na espada na nangangahulugang naiwan na kayamanan. Ang mga ninuno ng banal na lupa dito ay pawang mga taong maunawain, pagkatapos ng banal na kaharian, habang pataas ka pa, ang agwat sa pagitan ng bawat kaharian ay lubhang magkakaiba. Ang sagradong puso ng isang limang kuko na gintong dragon ay maaaring talunin ang mga sagradong puso ng tatlong ordinaryong linya ng dugo ng angkan. Ang isang banal na espiritu tulad ni Patriarch Rentian Kuo, natatakot ako na ang 10 ordinaryong banal na espiritu ay hindi mga kalaban. Para sa isang henyo tulad ni Emperor Xuanyuan, ang Sword Intent Treasure na iniwan niya ay isang bagay na may isip natin. Napabuntong hininga si Ji Yameng. Kinaikit ni Ling Yanzhou ang kanyang mga mata, tumango at sinabing, sumasang-ayon ako kay Ji Yameng sa bagay na ito. Kung wala kang buong tiwala, hindi ka maaaring makipagsapalaran sa Star General ni Emperor Xuanyuan. Kumunot ang noo ni Ye Hongshu, nakatingin kay Ren Tianquo, na pinamumunuan niya, Ancestor Tianquo, ikaw ang pinakamagaling at pinakamakapangyarihan sa mga ninuno na bumalik sa pagkakataong ito. Ang aming angkan, pagdating sa kapalaran ng angkan, laging malakas ang pagsasalita, at ang seniority ay walang laman. Dahil ang Diyos ng Espada ang pumatay kay Ying siya ay patay na, ang kanyang lakas ay walang pag-aalinlangan, siya ay kwalipikadong magbigay ng kanyang opinyon. Sinusuportahan ko ang Sword God, ang ating Shenlong clan ay dapat magkaroon ng lakas ng loob na hamanin ang ating mga ninuno. Hindi sumasang-ayon sina Ling Yanzhou at Ji Yameng, pagkatapos ay magpasya ka. Ito ano ang dapat kong gawin minsan? Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay agad na tensyon aduo, at lahat ay tumingin kay Ren Tianquo nang may pag-aalala. Sa sandaling magsalita si Ren Tianquo, hindi bababa sa mga naruroon ay walang pagtutol. Ito ang bakal na batas ng paggalang sa malakas. Saglit na nag-isip si Ren Tianquo, tumingin kay Ye Fan na parang sulo, at sinabing may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, Sword God. Kung hihilingin ng ninuno na ito na sumuko ka, papayag ka ba? Nagkibit balikat si Ye Fan, sumasang-ayon ka o hindi sumasang-ayon, Heavenly Star God. Kailangan ko itong makita ng sarili kong mga mata. Sa katunayan, kung hindi niya alam na ang mga ninuno na ito ay hindi malisyoso, si Ye Fan ay magiging tamad na magpapansin at umalis. Bakit kailangan niya ng pahintulot ng mga taong ito para sa kanyang layout? Haha! Biglang tumayo si Ren Tianquo, 2 metro ang taas, matipuno at matibay, iniunat ang mahahabang braso at itinuro si Ye Fan. Pagkatapos ay gumawa tayo ng desisyon sa pinakasimple at pinakakakumbinsi na paraan. Nagulat ang lahat, at may iba't ibang inaasahan at pag-aalala sa kanilang mga mata. Namutla ang mukha ni Yao Xingjie, Ancestor Tianquo. Baka ang ibig mong sabihin. Hindi masama. Gumalaw si Ren Tianquo at agad na lumapit kay Ye Fan, nakatingin kay Ye Fan. Kung ang iyong espada ay hindi man lang makalampas sa antas ng ninuno na ito, kung gayon ay huwag mong banggitin ang Heavenly Star God General. Kunin ang iyong espada at agad na pumunta at patayin ang Night King at ang Demon God King. Habang kinakabahan na nanunood ang lahat sa eksena, nagpakita si Ye Fan ng isang kawili-wiling ngiti. Okay, agad na sumang-ayon si Ye Fan.
Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang mga bagay ay magiging ganito. Lumingon si Ren Tianquo para tingnan ang iba pang mga ninuno, Ling Yanju, Ye Hongshu, Ji Yameng. Narinig na ninyo ito, ayos na. Maraming mga ninuno ang umiling at ngumiti ng pilit, sinabi ni Ren Tianquo, syempre hindi dare na magkaroon ng opinyon. Ang imperial na lungsod na ito ay napakaliit para magamit. 800 milya sa kanluran, nakahiga si Songgang. Hinihintay ka ng ninunong ito. Si Ren Tianquo ay determinado rin. Nang matapos siyang magsalita ay humakbang siya at agad na nawala. Naglakad si Ye Hongshu sa harap ni Ye Fan at ngumiti ng mabait. Si Ancestor Ren Tianquo ay isang makapangyarihang tao na yumanig sa mundo libo-libong taon na ang nakalilipas, ang pinuno ng 12 banal ng Great Desolation. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang tanging itinuturing na mas inosente kaysa ang Panginoon ng lungsod ay dapat na isang makapangyarihang santo. Isa kang sword god, isang emperor level na sword intent, at ito ay talagang walang cap-oras sa mundo. Ngunit, ang layunin ng boxing ni Ancestor Ren Tianquo ay nasa antas ng imperial sa loob ng mahabang panahon. Sa isang punto, halos naisip ng pamilyang Su na aagawin niya ang trono. Ang Dragon Fist ng ninuno ni Ren Tianquo ay kilala bilang ang unang Dragon Fist ng aming pamilya Shenlang sa loob ng 10,000 taon. Kahit na ang kabagsikan ng sword intent ay kinikilala bilang ang una, ang iba pang mga artistikong konsepto ay may mga merito. Ang layunin ng kamao sa antas ng emperador ay hindi nangangahulugang isang kawalan. Hindi mo dapat maliitin ang kaaway. Hinarap ni Ye Fan ang kanyang ninuno na hindi alam kung ilang henerasyon, kaya ngumiti lang siya at tumango, alam ko. Walang pakialam si Ye Hongshu, sige, mauna na ako. Ang kahalagahan ng labanang ito ay maliwanag na sinundan din siya ng ibang mga ninuno at matatanda. Anak, mangyaring maghintay kasama ang ninuno na si Ren Tianquo, para lamang matuto sa isa't isa, ngunit huwag maging matapang, Ye. Nag-aalalang sabi ni Chao Xuan. Mapait na ngumiti si Fan, bakit parang wala kang tiwala sa akin? Hoy! Bagamat isa kang sword god, bata ka pa. Pagkatapos ng lahat, ang ninuno ni Ren Tianquo ay sikat sa loob ng higit sa 1,000 taon, at isa rin siyang emperador level na artistikong paglilihi. Normal lang kung hindi mo matalo, huwag kang ma-pressure. Seryosong sabi ni Ye Chao Xuan at tinapik ang kanyang apo. Ang balikat. Sinabi ni Ye Wangto sa isang seryosong tono, itinago mo ang aming mga gawain, at aayusin mo ang mga account sa iyo mamaya, kaya't pag-usapan natin ng may kapayapaan ng isip. Nagbibilang pa rin. Hindi nagkaimik si Ye Fan, iniisip na hindi kanya nailigtas ng 2 beses. May naisip si Yao Xingji, at sinabi kay Ji Changgang, Patriarch, tawagin mo rin ang mga batang iyon, sina Hua Xiaoluo, Ren Zuo, at ang iba pa. Ito ay isang bihirang pangyayari. Malaking pakinabang sa mga batang ito sa hinaharap na masaksihan ang pick duel sa loob ng aming Shenlang clan. Mataimtim na tumango si Ji Changgang. At magpapadala sana ng isang tao para kumustahin, ngunit pinigilan siya ni Ye Fan. Patriarch, tawagan ko sila. Nagkataon lang na matagal ko nang hindi nakikita ang apprentice ko, nakangiting sabi ni Ye Fan. Kabanata 2307 Punong Disipulo. 2307. Ang apprentice mo, sino? Nagulat ang lahat ng naroon. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, Hua Xiaoluo, ang babaeng iyon ang aking punong disipulo. Biglang ngumiti si Yao Xingji, hindi nakakagulat, ang batang ito ay nasa Asgard at tinanggihan ng Sword God, kaya siya ay isang guro. Sa ilalim ng iyong pinto. Haha, ang babaeng ito, pagkatapos ng isang bilog, ay nag-aaral pa rin sa Sword God, natatakot ako na nalilito siya. Hindi katakataka na napakabilis ng pag-usad ni Xiaoluo, lumalabas na ang iyong kamahalan na Sword God ang nasa likod ng patnubay, tumawa si Ji Changgang. May naisip si Feng Qinglan, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata, at malamig na tumingin kay Ye Fan. Natural na alam ito ni Ye Fan at alam niya kung ano ang iniisip ni Feng Qinglan. Alam na ang binata ay nasa likod bahay, naglakad si Ye Fan, habang si Feng Qinglan ay sumunod na malapit. Elder Feng, kailangan mo ba akong sundan ng ganito? Napangiti si Ye Fan. Sinabi ni Feng Qinglan sa isang seryosong tono, si Xiaoluo ay isang bata lamang, sana ay palayain mo siya. Naging berde ang mukha ni Ye Fan, at hindi siya nag-abalang mga tuwiran ang babaeng ito. Anyway, hindi siya maniniwala kung masyado siyang nagsasalita. Pagdating ko sa likod bahay, nakita ko ang mahigit 100 kabataan, na nakikipagpaligsahan sa larangan ng martial arts. Siyempre, hindi nila kailangang magtanim. Sa harap na bulwagan, tinalakay ng mga ninuno ang mga mahahalagang bagay, hindi sila kwalipikadong lumapit, at hindi nila alam kung ano ang nangyari. Nang makitang lumitaw sina Ye Fan at Feng Qinglan, lahat ng mga kabataan ay nagmadaling lumapit kay Feng Qinglan. Para kay Ye Fan, ang lahat ay medyo casual. Si Hua Xiaoluo lang ang mukhang nagulat, matanda. Ye Concubine. Ayos ka lang ba? Magaling. Nag-aalala pa rin ako kung naaresto ka. Nakangiting tumingin si Ye Fan sa kanyang disipulo. Ang babaeng ito ay nakasuot ng pula at puting damit na pang-ehersisyo, na may mga pulang busog na nakatali na may double ponytails, napakabata at maganda.
Bagamat siya ay maliit, ngunit mula sa kanyang mahinang mga linya ng katawan, malinaw niyang nararamdaman na siya ay muling ipinanganak sa pamamagitan ng pagsasanay ng nakakabaliw na sayaw. Marami sa mga kabataang naruroon ay tila malakas at makapangyarihan, ngunit ang kanilang tunay na pisikal na kaangkupan ay ganap na hindi maihahambing kay Hua Xiaoluo. Magiliw na inabot ni Ye Fan at hinawakan ang ulo ng babae, "Huwag kang mag-alala, ayos lang ako." Nahihiya at masaya na tiningnan ni Hua Xiaoluo si Ye Fan, "Ayos lang," pagkatapos ay makatitiyak si Xiaoluo. Isang gwapong binata sa Qing Yi sa tabi niya ang nagsabi na may kaunting puot, "Kaya ikaw ay Ye concubine? Mangyaring huwag gawin ito kay Xiaoluo, ikaw ay isang lalaking may asawa." Sinulyapan ito ni Ye Fan ang longevity cultivation base ng binata ay mayroon ding aura ng sword intent. Sa grupong ito ng mga tao, ang kanyang lakas ay nasa top 3. Si Hua Xiaoluo ay biglang medyo nalungkot, at galit na nagsabi, "Yao Ye. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ye concubine ay ako. Ako ito. Haha, Hua Xiaoluo, sabihin mo sa akin, sino si Ye Fan? Wala ka ba talagang kinalaman sa kanya? Di ba sabi mo wanted criminal siya ngayon? How dare you come back?" Tiningnan ni Yao Ye si Ye Fan nang may paghamak, "Bagaman kinuha mo ang Shenlong W81, ngunit ang tunay na malaking yugto ay ang imperial na pagsusuri ng banal na emperador. Huwag isipin na ikaw ang unang tao sa pamilya Shenlong. Huwag umasa sa kaunting katanyagan para linlangan ang simpleng Xiaoluo." Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, "Bata ang tao ay nagtantrum lang at sinabing, bata, huwag kang magkamali, ako ang amo ni Xiaoluo, hindi ang uri ng relasyon na iniisip mo." Guru. Si Yao Ye at ang iba pang mga kabataan ay napakahinala. Narinig ni Hua Xiaoluo na isinapubliko ito ni Ye Fan, at agad na sinabi ng malakas, "Ye concubine ng aking amo. Kayong mga tao, huwag ninyong sir-on ang aking guro." Bagamat sinabi niya ang totoo, nagtawanan ang lahat. "Hindi, Xiaoluo, bakit mo sinamba ang gayong Panginoon? Tama, ano ang maituturo niya sa iyo? Alam ba niya ang kendo? Nabalitaan ko na sa kompetisyon ng Shenlong, maaari lamang siyang gumamit ng brute force." Nagmamadali si Hua Xiaoluo at tinapakan ang kanyang mga paa sa galit, "Napakakapangyarihan ni Ye concubine. Hindi mo talaga naiintindihan. Ano ang napakalakas? Hayaan siyang makipaglaro kay Yao Ye at matuto tungkol sa swordsmanship. Haha, nasa kaharian na ng immortalidad si Yao Ye, hindi ba't tama lang siya?" Tiningnan ni Yao Ye si Ye Fan nang may pagmamalaki sa kanyang mukha. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan at pinagalitan, tumahimik ang lahat. Napakabata ng lahat, napakamayabang. Bagamat medyo hinamak din niya si Ye Fan, ngunit ito ay sa kanyang pribadong buhay lamang. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si Feng Qinglan ay lubos ding kumbinsido. "Oh, paano mo hahayaan ang maliliit na batang ito na sir-on sila? Kung galitin niya ang Sword God, hindi niya makontrol ang eksena." Nang marinig ito ng lahat, agad nilang pinigilan ang kanilang mga ngiti at iniyuko ang kanilang mga ulo kay Feng Qinglan upang aminin ang kanilang pagkakamali. "Paano ka tinuruan ng mga nakatatanda mo? Laging igalang ang malakas, laging mapagpakumbaba, ang bakal na batas ng ating pamilyang Shenlong. Nakalimutan mo na ba ang lahat?" Saway ni Feng Qinglan. Isang grupo ng mga kabataan ang yumuko at sumang-ayon, ngunit medyo hindi kumbinsido si Yao Ye. "Elder Feng, iginagalang namin ang malakas, ngunit itong si Ye Fan ay isa lamang wanted na kriminal. Dinala niya ang lahat ng uri ng kaguluhan sa aming Shenlong clan. Mga malaswang aksyon kay Xiaoluo. Ikaw. Lilinawin na sana ni Feng Qinglan at turuan ang hanggal na ito, ngunit pinigilan siya ni Ye Fan. "Hoy, Elder Feng, huwag mo nang pag-usapan, naghihintay pa rin ang mga ninuno na iyon." Ngumiti si Ye Fan nang walang pakialam, paano siya magagalit sa maliliit na manika na ito? "Guro, hinihintay tayo ng mga ninuno. Ano ang problema?" Magalang na tanong ni Hua Xiaoluo. "Oy, hayaan mo na kayong magsama at manood ng magandang palabas," kumurap si Ye Fan. Sinabi ni Feng Qinglan, si Ancestor Ren Tianquo, ay makikipag-usap sa kanyang kamahalan na Sword God para magpasya sa pangunahing desisyon ng imperial na pagsusuri na ito ng Holy Emperor. "Dapat mong pahalagahan ang pagkakataon, ito ang pick duel sa loob ng aming pamilyang Shenlong, at maging ang buong prehistoric. Isa itong top-notch contest. Ano? Ninuno Ren Tianquo at ang Sword God. O Diyos ko, ang Dragon Fist Great Emperor Ren Tianquo, na nakaunawa sa kahulugan ng Emperor-level boxing mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Dumating na rin ang Sword Your Excellency God sa Imperial City. Sa wakas, may pagkakataon akong makita ang Emperor-level sword intent." Tuwang-tuwang sabi ni Yao Ye. Si Hua Xiaoluo ay sabik na tumingin kay Ye Fan, "Guro, pupunta ka rin ba?" Ngumiti si Ye Fan, "Syempre pupunta ako. Teacher, kung gayon, makikita ko ba ito?" Umaasang tanong ni Hua Xiaoluo. "Syempre pupunta ako, hindi ba ako dumating para tawagan ka?" Masayang sabi ni Ye Fan. Tuwang-tuwa si Hua Xiaoluo, at pagkatapos ay seryoso niyang sinabi na may maliit na mukha, "Kung gayon. Nangako si Xiaoluo na gaano man kalakas ang Sword God Your Excellency, hindi ko pagsisisihan na kunin ka bilang aking guro, isinusumpa ko."
Nang marinig ang pahayag ng disipulo na faithful, hindi napigilan ni Yefan ang matawa, at tumanggo ng napakakapakipakinabang, okay, natutuwa ako para sa guro. Ang iba pang mga kabataan sa tabi niya ay may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pakiramdam ko lang ay baliw si Hua Xiaoluo, paano ko hahayaan ang Diyos ng Espada sa angkan na hindi mambola, at gusto kong mag-apprentice ng ganoong kasama sa parehong henerasyon. Henerasyon. Natigilan si Feng Qinglan. Akala niya ay alam ni Hua Xiaoluo ang pagkakakilanlan ni Yefan, ngunit hindi niya alam. Ano ang nakita ni Hua Xiaoluo kay Yefan? Hindi na makapaghintay ang grupo, kaya umalis na sila at sumugod sa Wosonggang. Habang nasa daan, nagtanong si Yefan tungkol sa kamakailang sitwasyon ni Hua Xiaoluo at binigyan siya ng ilang mga payo. Ngunit bukod kay Feng Qinglan, ang iba ay ayaw makinig sa ghost talk ni Yefan, kaya natural na hindi nila ito isinasapuso. Hindi alam na naakit si Feng Qinglan sa ilan sa mga salita ni Yefan, at medyo nabighani siya dito. Unti-unti, tumingin siya kay Yefan na may mas komplikadong pag-iisip. Kailangan kong sabihin na kahit na ang ilang mga aspeto ay kasuklam-suklam, sa paraan ng paglilinang, ang lalaking ito. Ginagawa siyang hindi maabot. Naunawaan din niya kung bakit handang matuto si Hua Xiaoluo kay Yefan. Ang grupo ay sinubukan ang kanilang makakaya upang mapabilis, ngunit nakarating sila sa Wusanggang nang hindi nila alam. Sa oras na ito, sa tuktok ng burol, sa isang hubad na batong patag na tuktok, mayroong 12-dosenang mataas na antas ng angka ng Shenlong na kahangahangang nakatayo. Si Yao Ye at ang isang grupo ng mga kabataan ay nanginginig sa buong paligid, at ang kanilang mga mukha ay solemn na, naramdaman lamang ang presyon ng mga sagradong kapangyarihan dito. Kabanata 2308 Hindi makahinga. 2308. Sa wakas ay narito na. Para sa kapakanan ng mga maliliit na lalaki na ito, talagang nakakahiya na paghintayin ang mga ninuno ng mahabang panahon. Pinunasan ni Yao Xingji ang kanyang malamig na pawis, at lahat sila ay nadama na ang pressure ay napakalakas para maghintay pa. Hehe, noong bata pa tayo, ang mga ninuno natin ay matiyagang nagtuturo ng mga pagkakataon noong tayo ay bata pa. Ito ang pamana ng isang angkan, ang ganoong paghihintay, ay mahalaga para mabuhay ang Shenlong clan ngayon, nakangiting sabi ni Ling Yanju. Sunod-sunod na tumanggo si Yao Xingji at iba pang matatanda, kung ano ang itinuro ng ninuno, isinulat namin ito. Bakit natulala ka pa rin? Bakit hindi ka pumunta at makipagkita sa mga ninuno mo? Malakas na sabi ni Ji Changgang. Isang grupo ng mga kabataan kabilang sina Hua Xiaoluo at Yao Ye ay agad na lumuhad sa lupa ng may paggalang at yumuko. Kilalanin ang mga ninuno. Magiliw na ngumiti si Ye Hongshu, bumangon ka, mga bata, bakit may napakagandang batang babae, sinong bata? Itinuro ni Ye Hongshu, natural na Hua Xiaoluo, ito ang hitsura ng batang babae ay talagang madaling pukawin ang pangangalaga ng mga tao. Namula ang mukha ni Hua Xiaoluo, bumalik sa ninuno. Ako. Tinatawag akong Hua Xiaoluo. Mukhang napakasarap, hindi napigilan ni Ye Hongshu na lumapit at hinawakan ang nakapusod ni Hua Xiaoluo. Umubo si Yefan at sinabi, iyon. Si Ancestor Hongshu, siya ang aking apprentice, huwag kang mag-assume. Isang grupo ng mga kabataan ang natigilan, itong si Yefan ay naglakas loob na makipag-usap sa ninuno ng ganito. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay hindi man lang nagalit si Ye Hongshu, nakangiting sabi niya, kaya apprentice mo ito, kaya huli na ako. Kung hindi, gusto kong alisin ito, pagkatapos ng lahat, isa rin akong nagtatanim ng espada, ang batang ito maaari mong makita ang karunungan sa isang sulyap, layunin ng espada sa antas ng langit. Napakagandang panla. Si Hua Xiaoluo ay nagmamadaling tumayo sa tabi ni Yefan, salamat sa iyong pagmamahal, ngunit si Xiaoluo ay nag-apprentice na sa asawa ni Yefan. Itong batang babae, kapag tinitignan mo, mas kaibig-ibig ka. Huwag kang mag-alala, hindi maaagaw ng ninuno na ito ang iyong amo, hindi mo kailangang kabahan, napailing si Ye Hongshu na nakangiti. Ang ibang mga kabataan ay pawang nakatingin sa gitna ng entablado. Si Ren Tianquo, na nakasuot ng itim at mahabang buhok, ay nakatayo doon na nakapikit at nakatutok, parang iskulturang bato, hindi galit at mayabang. Gayunpaman, ang isa pang Diyos ng Espada, na walang kapantay sa mundo, ay hindi makikita. Lumapit si Ji Yamong sa sandaling ito at nakangiting sinabi, kamahalan na Sword God, narito na ang lahat, magsimula tayo. Nang marinig ito, nakangiting sabi ni Yao Ye. Napatingin agad ang iba sa paligid. Sword God. Nasaan ang kanyang excellency Sword God? Hindi ko alam. Alin? Medyo nalito din si Hua Xiaoluo. Nakita niya ang Sword God, ngunit halatang wala siya roon. Sa sandaling ito, tinapik ni Yefan ang balikat ng disipulo. Okay, Xiaoluo, lumipas na ang master, tumayo ka rito, huwag kang masyadong lumapit. Pagkatapos magsalita ni Yefan, naglakad siya patungo sa gitna ng platform, iniwan si Hua Xiaoluo na may nalilitong mukha. Sa isang iglap, si Yao Ye at ang mga ekspresyon ng iba pang mga kabataan ay tila nag-freeze. Kayong mga bata, ano ang iyong ekspresyon? Magkagulo, ano? Pinuna ni Yao Xingji. Malaki. Dakilang elder. Siya. Yefan.
Matigas na inikot ni Yao Ye ang kanyang ulo at tumingin sa mga elder sa clan. Kalokohan. Bawal ang pangalan ng inyong kamahalan Sword God, at matatawag mo itong basta-basta. Saway ni Yao Xingji. Nanginginig ang buong katawan ni Yao Ye, at namutla din ang mga mukha ng ilang taong nagsabi ng mga sarkastikong salita. Nanlaki ang mata ni Hua Xiaoluo, ito. Paano kaya? Guro, Diyos ba ang espada? Halatang hindi ka nag-iisa. Ikaw stupid girl, ang master na sinasamba mo ay Sword God, hindi mo ba alam? Lalong tumawa si Ye Hongxiu nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, habang naglalakad patungo kay Ye Fan sa gitna, nagsimula siyang maghiwa-hiwalay. Isang mabigat, doble, triple. Walang duda na sa harap ni Ren Tianquo, si Mie ang pinakamababang paggalang. Pagsira ng langit at mga demonyo. No wonder parang hindi malakas ang pressure, pero napipilitang umasa sa paraan ng disintegration para mapabuti ang combat power. Ang ilang mga ninuno at matatanda ay agad na nakakita ng ilang mga pintuan, nagulat man o nakasimangot. Gayunpaman, wala sa mga ninuno ang tumayo at sinisi si Ye Fan. Kung tutusin, kitang-kita ang posisyon ni Ye Fan. Kahit natutunan niya ang pamamaraan ni Chi Yu, walang masyadong mag-aalaga. Kasabay nito, sa sandaling no-attack aquatic si Ye Fan, ang pamimilit na kanyang pinakawalan ay patuloy na tumaas ng husto, na lalong nagpapangit sa mga mukha ng grupo ng mga kabataan sa kanyang likuran. Parang bumagsak ang langit, diniinan ng husto ang kanilang mga puso na halos hindi na sila makahinga. Talagang Sword God. No wonder napakalakas niya. Si Chitong, na dating lumalaban kay Ye Fan, ay natakot pagkaraan ng ilang sandali, at ang kanyang ulo ay nababalot ng malamig na pawis. Sabi ni Ling Mingjing sa nanginginig na boses, ang nakakagulat na sinaunang Shu Ojin, sa Xuanyuan Illusion Realm. So siya yun. Sa pag-iisip ng maraming bagay na ginawa niya kay Ye Fan, naramdaman ni Ling Mingjing na wala siyang pinagkaiba sa isang tanga. Sa mga mata ni Ye Fan, kung gaano siya kaliit at katawa-tawa. Ibinagsak ni Yao Ye ang kanyang sarili sa lupa at yumuko mula sa malayo, kamahalan na Diyos ng espada. Ako ay bulag. Mata ngayon lang. Please don't blame me. Sunod-sunod ding lumuhad ang ilan pang kabataan, na may mga ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha. Bagamat hindi nila maisip kung paano naging Sword God si Ye Fan, mabigla lang sila sa katotohanang nasa harapan nila kaya hindi sila nagkaimik. Ano ang sitwasyon? Elder Feng, ano ang pinag-uusapan ng maliliit na bagay na ito? Pinupukaw nila ang Panginoong Espada ng Diyos. Kinakabahang tanong ni Yao Xingji. Napabuntong hininga si Feng Qinglan, at nang sabihin niya ito ng simple, agad na naunawaan ng lahat. Bastos ka. Sabi ko sa'yo wag kang magpaka-self-righteous. Binigyan ni Yao Xing ng isang sipa si Yao Ye, at pagkatapos ay sinabi kay Ye Fan, iyong kamahalan na Sword God, mangyaring huwag mo akong sisihin. Lumingon si Ye Fan at mahinang ngumiti, huwag hamarang, huwag kang masyadong malapit, para hindi sila masaktan. Hindi mo ba narinig? Bilasan mo bumalik. Ikan-away ni Yao Xingji ang kanyang kamay. Si Yao Ye at ang isang grupo ng mga kabataan ay nagmamadaling umatras, nakatingin sa likod ni Ye Fan ng may pagtataka, na parang nasa panaginip. Ang ganitong maliit na yugto ay natural na hindi makakaapekto sa ibang mga ninuno. Binuksan ni Ren Tianquo ang kanyang mga mata sa oras na ito, tulad ng dalawang gintong thunderbolt, na bumagsak kay Ye Fan, at ang momentum ay agad na bumalot sa mga manunood. Emperor-level sword intent, the method of disintegrating the demons, interesting, ang ninuno na ito ay hindi umalis ng Huanghuang ng masyadong maaga, at sulit ito. Ang mga mata ni Ye Fan ay unti-unting nag-aapoy, gusto ko rin talagang makita, antas ng emperador ang kapangyarihan ng layunin ng kamao. Sa sandaling bumaba ang boses, ang dalawa sa kanila ay agad na sumabog sa nagniningas na apoy ng dragon. Isang kamao na puno ng nangingibabaw na pamimilit ang nagsimula mula sa mga braso ni Ren Tianquo at nagwales, na parang dalawang pulang gintong fire dragon ang nakapulupot sa kanyang mga braso. Alam ni Ye Fan na laban sa mga taktika ng suntukan tulad ng boxing, gusto niyang gamitin ang killing distance advantage ng sword intent. Sa sandaling gumalaw ang kanyang isip, agad na lumitaw si Ye Fan sa tabi ni Ye Fan, siyam na napakataas na kalidad na pinipino na god-flying swords na may iba't ibang kulay. Ang ganitong uri ng kalaban, na tumatawag ng libu-libong mga espada, ay walang kabuluhan, ang gusto lang nila ay katumpakan, kawastuhan, at lakas. Sa sandaling lumabas ang siyam na espada, ginamit ni Ye Fan ang kanyang sword intent para maghiwa-hiwalay. Gatlang M. Ang siyam na espada ay umawit ng mahina, at ang nakabalot na layunin ng espada ay tumaas sa langit. At isang pamimilit na mas matalas at walang kapantay kaysa dati, biglang kumalat. Ang sword intent ay talagang nadagdagan ang pamimilit nito. Gulat na sabi ni Ling Yanju. Ye Hongxiu. Nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tingin, Sword God. Ginagamit ang mahusay na pamamaraan ng pag-decipher ng sword intent. Ngunit kahit alam nila ang ginawa ni Ye Fan, hindi pa rin sila makapaniwala. Paano nila ito nagawa? Ito ay kawili-wili, hindi kumilos ang dalawa. Nabuksan na ng paraan ang aking mga mata. Sabi ni Ling Yanju na may damdamin. Ang isang grupo ng mga ninuno ay umiling at bumantong hininga,
habang ang ilang mga matatanda na may hindi sapat na paglilinang at isang grupo ng mga kabataan ay nabighani na dito. Anong nangyayari? Hindi man lang sila nagsimulang mag-away, at ang pamimilit na ito ay halos hindi na sila makahinga. Kabanata 2309 na ano ang iniisip mo? 2309 na biglaan. Ang gininto ang apoy sa mga mata ni Ren Tianquo ay tumaas, at siya ay lumabas, yumanig sa lupa, na parang ang buong Wusonggang ay guguho. Si Ren Tianquo ay nagpractice ng boxing, at ang kanyang santukan kung fu ay namumukod-tangi, na naging dahilan ng kanyang pisikal na kalidad na higit pa sa karamihan ng mga nagsasaka ng espada. Bilang karagdagan, ang dugo ng 5 kuko na gininto ang dragon ay tunay na pinagsama sa loob ng mahabang panahon, at ang pangangatawan ay mas nangingibabaw. Nang muli siyang lumitaw, si Ren Tianquo ay nasa harap na ni Ye Fan, at sinuntok niya ang isang simple at bastos na kamao ng dragon, tulad ng isang baliw na dragon na umaatungal sa dagat. Matagal nang inaasahan ito ni Ye Fan, ngunit medyo nagulat pa rin siya sa bilis at lakas na pumutok sa sandaling ito. Sa pamamagitan ng paggalaw ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa espada, ang 9 na lumilipad na espada ay nagtipon sa kanyang harapan, na nagpapakita ng hugis ng isang espada at kalasag. Bagamat kumpara sa libu-libong lumilipad na espada ng natitiklop na light sword at shield, mukhang mas manipis at mas manipis ito, ngunit ang 9 na espadang ito ay nahaharap lamang sa isang matalim na suntok mula sa isang kalaban, sa katunayan, ang epekto ay ganap na hindi nababawasan. Sa kabaligtaran, dahil mas nakatutok si Ye Fan sa depensa, nagsasapawan ng 9 na espada, at mas malakas ang paglaban. Bang! Marahas na nanginig ang 9 swords. Nanlamig ang puso ni Ye Fan, at naramdaman na lamang niya ang layunin ng pagsuntok na dumurog sa kakahuyan, at kahit na direktang pinigilan ang layunin ng kanyang espada. Pagkatapos, ang 9 na espada ay napilitang bumigay, at sumunod ang mga kamao. Si Ye Fan ay nagmamadaling umatras at lumipad pabalik. Matapos iwasan ni Kankan ang kamao, iwinagayway niya ang kanyang espada at pumutok ng 9 na espada patungo kay Ren Tianquo. Ang 9 na lumilipad na espada ay parang 9 na sinag ng liwanag, napakabilis na ang katawan ng espada ay hindi makita. Hindi umiwas si Ren Tianquo, at ni hindi niya ginamit ang blood armor ng dragon. Ang kanyang mga kamao ay bumagsak sa hangin, at ang isang kamao na layunin ay naging isang kalasag ng chi, at isang gintong siwang ang biglang bumukas. But iyan Fist Intent, Coiling Dragon Pillar. Ang Fist Intent Golden Dragon sa magkabilang braso ay tila buhay, umiikot sa kanya. Sa sandaling dumating ang lumilipad na espada ni Ye Fan sa paligid ng katawan ni Ren Tianquo, agad itong tila tumama sa isang tansong pader. Shuang Qiuji Onsho, sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ay masyadong mahina. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Ren Tianquo, sinugod niya muli si Ye Fan, humakbang palapit, at sa isang kisap mata ay nasa harap na naman niya si Ye Fan. Ngunit ang bilis ni Ye Fan ay hindi mabagal, habang ang mga lumilipad na espada ay humaharang sa patong-patong, pinag-iisipan niya ang sitwasyon ng layunin ng kamao ni Ren Tianquo. Ilayo ang distansya, samantalahin ang layunin ng espada at salakayin ang aking kawalan ng layunin ng kamao. Tumawa si Ren Tianquo, pinatatag ni Wouran ang kanyang mga paa at lumipat patungo sa maling anyo ni Ye Fan, ang kanyang mga kamao ay parang 2 sibat na sinaksak ng baliw. 1,000 hampas mula sa langit. Ang hindi mabilang na intensyon ng kamao ay naging malaking gintong mga anino ng kamao sa kalangitan. Maghiwalay man sila ng mahigit 100 metro, hindi man lang hamina ang lakas ng intensyon ng kamao, ngunit sakop pa rin ito ang napakalaking lugar. Ang 9 na lumilipad na espada ni Ye Fan ay hindi man lang makalapit sa isa't isa. Sa wakas ay napagtanto ni Ye Fan na mali ang sitwasyon, at nagmamadaling tinawag ang itim na higanteng espada, umaasa sa layunin ng kanyang espada sa proteksyon ng katawan, upang puwersahang lumaban. Bang bang bang! Tinamaan ng mga makakapal na kamao ang higanteng espada ni Ye Fan, at ang mga gininto ang alon na nabalisa, na parang bumabagsak ang langit. Ang nakakatakot na layunin ng kamao at layunin ng espada ay nagbanggaan at pinilit, na naging sanhi ng mga kabataan na nakatayo daan-daang metro ang layo upang maramdaman ang kanilang dugo na kumukulo at labis na hindi komportable. Ito ang Emperor Level Sword Intent at Fist Intent. Ito, isang master, hindi ba ito tumataas? May bomb-ontong hininga. Ang layunin ng kamao ni Ancestor Ren Tianquo ay talagang nalulupig ang Sword God Sword Intent. Mukhang hindi lang ang Sword Intent. Napabuntong hininga si Yao Xingji. Ang Sword Intent ay talagang ang numero 1 kabagsikan, ngunit depende rin ito sa antas ng karunungan, at hindi nila nagawa ang kanilang makakaya, kaya hindi sila makakagawa ng mga konklusyon ng maaga, sabi ni Ye Hongshu. Ito, hindi ba ginagawa ang ating makakaya? Nagulat ang mga matatanda. Ang labanan sa harap nila ay nakadama na sila ng hininga. Tumawa si Ling Yanju, mga bata, ano ang iniisip ninyo? Ito ay pagsubok lamang. Napabuntong hininga ang lahat, sumimangot si Feng Qinglan, at nakita niyang nabighani siya. Ikinuyong ni Hua Xiaoluo ang kanyang maliliit na kamay sa mga kamao, kinagat ang kanyang labi ng may kaba, at nag-aalalang tumingin sa kanyang amo. Para naman kay Consort Ye at Sword God, hindi na ito maisip ng batang babae. Si Ye Fan, na nasa passive state, ay nag-concentrate sa pag-iisip sa sandaling ito.
Ang fist move na ito ay halatang nagmula sa Dragon Fist Thousand Strikes. Gayunpaman, kumpara sa pangunahing libong strike, ang hakbang na ito ay nagbibigay sa kanya ng mas nakakatakot na distansya at coverage na kalamangan. Alam ng lahat ng tao sa mundo ang disadvantage ng boxing pero hindi mo alam sa sarili mo. Si Ren Tianquo ay walang kahirap-hirap na naghagis ng daan-daang suntok sa isang iglap, dahilan para hindi makahinga si Ye Fan. Bagamat mabilis na hamarang si Ye Fan gamit ang kanyang higanteng espada, umaatras pa rin siya. Ito ay unti-unting nagiging mas at higit na dehado. Bata, kailangan mong malaman. Ang kinakaharap mo ay isang sundalong malamig ang dugo na hindi ka pinapayagang umatras. Malakas na babala ni Ren Tianquo. Kumunot ang noo ni Ye Fan, alam niyang kapag nagpakita na ang Star God General, hindi na niya ito magagawang makipaglaro sa mga taktika ng Ditor, at hindi rin siya makakasali sa isang tug of war. Kung ang Heavenly Star God General ay hindi malulutas ng mabilis, ito ay makokontrol ni Ye Guangxing, o kung ito ay mawala ng kontrol, maaaring mayroong hindi mabilang na mga casualty. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa wakas ay matalo niya ang Heavenly Star God General, kung hindi mabilang na mga tao ang namatay sa proseso, ito ay isang kabiguan. Sa makatuwid, ang pakikipaglaban ni Ye Fan kay Ren Tianquo sa oras na ito ay hindi mauubusan sa platapormang ito ng Wusonggang, at ang labanan ay dapat na limitado sa isang maliit na lugar. Ngayon ay parang gusto niyang gamitin ang advantage ng attacking distance para harapin si Ren Tianquo, ito ay talagang kakaiba. Para sa isang master ng level na ito, magagamit lang niya ang kanyang hard power para makalusot sa head-on, at hindi niya kayang tiisin ang kahit katiting na kawalan. Nang makitang lalabas na siya sa gilid ng platform, ang gintong apoy ay kumislap sa mga mata ni Ye Fan, at sa dagandong, ang layunin ng espada ay naging isang malaking multo na hugis tao. Ang katawan ng Diyos ng espada, ang hegemonya ng Diyos ng espada. Ang ultimong sword intent ay motivated, at ang malaking sword intent phantom ay mabilis na lumiliit sa katawan. Ngayong physically fit na si Ye Fan, walang sakit sa paggamit ng Sword God Hegemony Body. Ang kanyang mga kalamnan ay parang napupuno ng mga pampasabog. Isang mas lumalakas na sword power kaysa dati na kumalat, na naging sanhi ng isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Shenlong na makaramdam ng manhid sa kanilang mga anit. Kanina lang. Ano yun kanina lang? Ano? Isang malaking bagay. Tumaas na naman ang pressure ng espada. Pinapataas pa rin ng Sword God ang presyon ng espada. Umiling si Ling Yanzhou at iba pang mga sagradong ninuno at mapait na ngumiti. Bagamat alam nilang hindi ginawa ng dalawa ang kanilang makakaya, talagang naramdaman nila ito sa kanilang mga mata, at kinilig pa rin sila. Hindi napigilan ni Ren Tianquo na matigilan sandali. Alam niyang hinawakan ni Ye Fan ang kanyang kamay, ngunit ang pamamaraan ng Sword God Tyrant Ikal Body ay nagulat pa rin sa kanya. Ngayon lang sumabog ang galit ni Ye Fan, at sumigaw siya, hawak ang espada sa magkabilang kamay, at direktang hinampas si Ren Tianquo. Boom! Isang napakalaking liwanag ng espada na daan-daang metro ang haba na direktang tumusok sa Wusonggang. Ang mga bato ay hindi makatiis sa pagkasira ng kapangyarihang ito, at isang malaking kanya ng direktang nahati. Tumayo si Ren Tianquo at tumalon, umiwas, kahit na mayroon siyang proteksyon sa katawan ng Coiling Dragon Killer, hindi siya maglalakas loob na kunin ang espada ng Sword God Tyrant Body. Isang sinag ng liwanag ang kumikislap, tumagos sa usok at alikabok, at agad na lumapit kay Ren Tianquo. Si Ye Fan, na ang buong katawan ay tila nagdadala ng ginintoang agos, na may ginintoang apoy sa kanyang mga mata na humihila ng dalawang ginintoang sinag ng liwanag, gumagalaw ng maayos, at hinampas si Ren Tianquo gamit ang isang espada. Ang mahusay na pagbubukas at pagsasara ng sinaunang eskrimador, at ang mga kasanayan sa pagbabalik sa kalikasan, ay higit na hindi mapigilan sa estado ng pagngangalit sa oras na ito. Kabanata 2310. Si Ren Tianquo ay mukhang matipunong katawan, ngunit siya ay sobrang sensitibo. Nang makitang ang itim na higanteng espada ay inaatake ng puwersa ng 10,000, sumandal siya at direktang umiwas sa gilid. Ang mahabang braso ay sobrang pasabog sa isang iglap. Kapag hinawakan ng isang kamay ang lupa, ang katawan ay parang unggoy na nakatalikod. Ito ay gumagalaw ng ilang beses sa isang hilera, at ang distansya ay lumawak. Hindi nagbigay ng kahit anong espasyo si Ye Fan, umiihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at mabilis siyang lumapit. Senador Luo Sword Dance. Sheer Sword Region. Sabay-sabay na lumipad ang daan-daang lumilipad na mga espada, mabilis na pinalibutan silang dalawa, direktang pinalibutan ang isang larangan ng digmaan. Ang bawat lumilipad na espada ay nakabitin ng baligtad, tulad ng isang haligi, na nakapalibot sa isang gladiatorial arena. Kasabay nito, umiikot din ang lumilipad na espada sa tabi ni Ye Fan. Inalis ni Ye Fan ang itim na higanteng espada at lumipat sa pagpapalit ng mga espada gamit ang dalawang kamay. Sa estado ng pangangibabaw ng Sword God, si Ye Fan ay tila naging gintong Diyos ng digmaan, tulad ng isang ipoypo ng ginintoang espada, muling umaatake kay Ren Tianquo na parang Mercury na bumubuhos sa lupa. Bawat sandali, laging nasa kamay ni Ye Fan ang pinakamakatwirang espada, at ang epee ay bumagsak. Mga saksak ng repair. Sulitin ito.
Kadteren, tuksuhin, saksakin, pindutin, kunin. Patuloy na lumalaban ang mga kamao ni Ren Tianquo, ngunit tila mapanganib. Dahil sa kaunting kapabayaan, ang lumilipad na mga espada sa paligid niya ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanya. Ang hakbang na ito na, Sura Sword Field, ay eksaktong pagpapabuti ni Ye Fan sa Senador Luo Sword Dance. Hindi lamang nadagdagan ang bilang ng lumilipad na mga espada sa paligid, ngunit nagpadala din ng malaking bilang ng mga lumilipad na espada upang limitahan ang larangan ng digmaan at pigilan ang kalaban na magkaroon ng masyadong maraming puwang para makaiwas. Ito ay tiyak na dahil ang espiritual na kapangyarihan ni Ye Fan ay tumaas ng husto pagkatapos ng espiritual na paghubog, upang magawa niya ito ng napakadali, paghihigpit at pagsugpo, kapwa ng walang pagkaantala. Sa estado ng Sword God Overlord, casual na hamampos ng espada si Ye Fan, at ang liwanag ng espada ay pumailang lang ng hindi bababa sa 10-10 metro. Sa isang iglap, sa loob ng Sheer Sword Region, mayroong 10-10 metro o kahit na daan-daang metro ng liwanag ng espada, nagliliyab ng husto. Ang bilis ng ulol at ang kapangyarihang sirain ang sinaunang eskrimador, na orihinal na tila napakasimple, ay naglabas ng walang kapantay na marahas na aesthetics. At ang mga alon ng Sword Intent Cursion na pumukaw ay malinaw na napagtanto ng lahat kung gaano kamangha-mangha ang kapangyarihang taglay nito. Anong klaseng swordsmanship? Napaka-perpekto. Walang mga depekto, walang hindi nagkakamali na pag-atake. Ang bawat espada ay napakalakas na tila isang desperado na putok, ngunit ang katawan ay maaaring ayusin sa isang iglap, at ang susunod na espada ay maaaring patuloy na pilitin. Walang nakakatakot na katawan. Intensity, natatakot ako na sa ganoong galit na pag-atake, hindi ko muna masuportahan ang aking sarili. Ngunit ang ninuno ni Ren Tianquo ay hindi pangkaraniwan, ang gayong pag-atake ay maaari pa ring ipagtanggol ng husto at may ekstrang lakas. Napatingin si Ye Hongxiu sa mga bulaklak sa likod niya. Naghintay si Xiao Luo para sa isang grupo ng mga kabataan. Mga bata, idilat ang inyong mga mata at huwag palampasin ang kahit isang sandali. Matututuhan ninyo ang bawat sentimo mula sa ganitong uri ng labanan, at makikinabang kayo ng husto. Tumawa si Ling Yanzhou at sinabing, oo. Maliban sa aming Shenlong clan, walang clan ang makakaalam ng dalawang emperor-level na mood at magtuturo sa iyo ng magandang aral. Isang grupo ng mga kabataan tulad ni Hua Xiaoluo, Yao Ye, Ren Zhuo, at iba pa. Lahat ay nakinig ng may sigasig. Kahit na nabigla sila na si Ye Fan ay isang sword god, kailangan pa rin nila ng panahon para matuno ito ng dahan-dahan, ngunit nang makita ang lakas ni Ye Fan, bukod sa paghanga, mayroon lamang silang walang katapusang pagkamangha. Kapag masyadong malaki ang agwat, wala nang dapat ikainggit. Well, ito ay hindi isang mundo sa lahat, kung ano ang higit pa. Tumayo si Feng Qinglan sa isang tabi, ang kanyang magagandang mata ay hindi kumikislap, nanunood sa labanan, na parang nagyelo ang oras. Sa oras na ito, matapos labanan ang daan-daang mga espada, si Ren Tianquo ay halos madiin sa gilid ng burol. Napakagandang Diyos ng espada. Ito ay talagang hindi malalampasan at walang mga kapintasan. Laging nais ni Ren Tianquo na makahanap ng pagkakataong malagpasan ang pag-atake ni Ye Fan, ngunit talagang humanga sa kanya ang pagiging espada ni Ye Fan. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi ko na ito mahawakan, at wala akong mahanap na kahit isang kapintasan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na si Ren Tianquo ay walang pagpipilian. Gamit ang suporta sa likod ng kanyang mga paa, hinuranggan niya ang espada ni Ye Fan sa kanyang layunin ng kamao, at isang mahiwagang layunin ng kamao ang lumabas sa kanyang katawan, at ang mga gintong alon na parang mga alon ay biglang bumulwak mula sa kanyang kanang braso. But iyan fist intent, Tian Beng. Isang purong puwersa na higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa naunang fist intent na lumabas mula sa kamao ni Ren Tianquo. Kung talagang bumagsak ito na parang langit, diretsyong durugan nito si Ye Fan. Ito ay tiyak na hindi ilang lakas ng braso, ngunit ang kakaibang kapangyarihan ng artistikong paglilihi na lumalabas mula sa layunin ng kamao. Kaagad na binago ni Ye Fan ang kanyang epee sword at bumaba na may dalang espada, ngunit binugbog pa rin siya ng baligtad ng fist intent at lumipad palabas. Bang! Gitling! Ang katawan ni Ye Fan ay lumipad pabalik ng higit sa 100 metro na parang cannonball, at ang sitwasyon ng labanan ay agad na binawi ni Ren Tianquo. Isang power down 10 session. Biglang naisip ni Ye Fan ang katotohanan ito. Alam ni Ren Tianquo na hindi siya makakahanap ng isang pambihirang tagumpay sa mga kasanayan, kaya ginamit lang niya ang ganap na kapangyarihan upang matakpan ang kanyang ritmo. Ang paggamit ng lakas upang masira ang mga trick ay isang magandang hakbang, same time na sinabi ni Ye Fan, ang prinsipyong ito ay madaling sabihin, ngunit ito ay hindi napakasimpleng gawin, at ang ganitong uri ng panlilinlang ay din ang bentahe ng boxing. Ito ang epekto na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsasanay ng Bengquan upang lumikha ng isang mod. Mataimtim na sinabi ni Ren Tianquo, anak, napansin mo ba, ano ang kahulugan ng kamao ng ninuno na ito? Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ako. Isipin, ang kamay na yun ngayon lang ang pinakamalinis na pagpapakita. Paano ka mapapanalo, ngunit kapag nahaharap sa paghaharap sa kapangyarihan, ikaw ang may kapangyarihan sa bawat oras. Hindi masama. Sinabi ni Ren Tianquo,
Ang malupit na kamao ng ninuno na ito ay tungkol sa pagiging mapang-api. Hanggat lumalaban kayo sa lakas, kung mas mababa ang maarte mong paglilihi kaysa sa akin, ako ang laging nangunguna. Kaya, kung gusto mong puwersahang gamitin ang explosive power para durugan ang ninuno na ito, panaginip lang ang sinasabi mo. Natuklasan din ni Yefan ang problemang ito. Matapos ang kanyang sword god ay mangibabaw sa katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay lohikal na nalampasan kaysa kay Ren Tianquo. Gayunpaman, kapag mayroon na siyang emperor-level na artistic conception, gaano man niya dagdagan ang kanyang lakas o dagdagan ang lethality ng kanyang sword intent, hindi niya magagawa. Magkaroon ng kalamangan. Dahil ang emperador-level artistic conception ay isang malayang batas. Sa orihinal na ilusyon, ang Supreme ni Emperor Xuanyuan ay isa ring batas. Hanggat ang masining na paglilihi ay hindi kalaban, ito ay palaging magiging Supreme Sword Intent. Pambihirang tagumpay. Ang kasalukuyang, Bat-Ian Fist Intent ay nangangahulugan na kahit paano mo palakihin ang iyong lakas, kung hindi sapat ang iyong masining na paglilihi, ang iyong lakas ay palaging mapipigilan. Ang antas ng emperador ay kumakatawan sa ganap na prioridad ng isang larangan. Ikaw bata. Kawili-wili ito, si Ren Tianquo ay may kaina-hinalang tingin sa kanyang mga mata sa oras na ito, bagaman ang ninuno na ito ay hindi pa nakakita ng ibang emperor-level na mood na naiintindihan. Ngunit kahit na ang ilang mga tao sa antas ng langit, antas ng lupa, at antas ng tao ay dapat magkaroon ng mga katangian ng mood. Gayunpaman, ngayon ay tila bagaman naiintindihan ng iyong anak ang layunin ng espada sa antas ng emperador, ang layunin ng iyong espada ay tila walang anumang mga katangian. Ito ay hindi kapanipaniwala na ikaw ay biglaan, na ang layunin ng espada ay itinaas sa kaharian ng puso at espada. Sa madaling salita, hawak mo lang ang isang pinakamataas na kalidad na magic weapon at ginagamit ito bilang kitchen knife, anuman ang mga katangian ng magic weapon, umaasa lamang sa magic weapon. Dapat kong sabihin na ang iyong paraan ng paglilinang ay nagbukas din ang aking mga mata sa ninunong ito. Ngumisi si Yefan. Sa katunayan, napansin na niya ito. Noong una, maliit pa siya. Naguguluhan, ngunit mula noong labanan sa Asgard, mahinang naramdaman ni Yefan na ang dahilan kung bakit ang kanyang walang katulad na layunin ng espada ay hindi masyadong halata. Hindi naman sa walang katangian. Ngunit ang katangian ng Wushuang Sword Intent ay medyo mataas na gamitin. Mararamdaman lang niya ang pagkakaroon ng katangiang iyon kapag ginamit niya ang kapangyarihan ng Purgatoryong Sword Demon ng ilang beses. Ancestor Tianquo, gawin mo ang iyong makakaya. Siguro, may pagkakataon kang malaman kung ano ang layunin ng espada ko, sabi ni Yefan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notifications bell.